Asawa ko, hindi bumababa ang mataas na lagnat ng anak natin. Bilisan mo, dalhin natin siya sa ospital, dali. Yang anak mo, anong kinalaman yan sa akin? Bakit kailangan ko siyang pakialaman? Kailangan ko pang alagaan ang sarili kong anak at hiwalay na tayo. Ang anak mo, pabayaan mo na lang siya dyan. Huwag, pakiusap. Mahal, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ang anak natin. Bilisan mo, tulungan mo siya. Asawa ko. Asawa ko. Ang anak mo, walang kinalaman sa akin. Pakiusap. Tulungan mo ang anak natin. Tulungan mo siya. Mahal, anong nangyari? Anak. Anak ko. Mabuti na lang at ayos ka lang. Nabangungot ka ba naman? Panaginip lang pala iyon. Bakit pakiramdam ko ay parang totoo? Mahal, ayos lang ako. Nanaginip lang ako kanina na panaginipan kong nilalagnat ang baby natin. Natakot talaga ako. Madalas kang binabangungot nitong mga nakaraang araw? Alam ko, sinisisi mo pa rin ako. Nung buntis ka pa, dahil hindi ako nakasama sa tabi mo. Pero, ginagawa ko lang naman iyon para sa trabaho, di ba? Gusto ko lang na maging maganda ang buhay. Ninyo ng anak natin. Asawa ko, masyado kang nag-iisip. Bakit naman kita sisisihin? Alam ko na para sa pamilyang ito, hindi biro ang mga sakripisyo mo. Mahal? Salamat at naiintindihan mo ako. Oo, nga pala. Mukhang, kailangan ko ulit bumiyahe para sa trabaho sa mga susunod na araw. Baka mahigit 1 buwan bago ako makabalik. Bakit ang tagal mo naman mawawala? Para ito sa trabaho. Kung ganoon, kasama mo ba ulit ang President Lin na iyon? Bakit? Nagseselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Sa pagitan naming dalawa, trabaho lang talaga iyon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, mahal. Bakit naman ako magseselos? Asawa kita, wala na ba akong tiwala sa iyo? Siya nga pala, mahal. Sa susunod na mga araw, anniversary na natin. Sa oras na iyon, mayroon akong sorpresa para sa iyo. Mahal, may sorpresa rin ako para sa iyo. Meron ka rin? Opo, Mabuti naman. Tingnan natin pagdating ng araw na iyon kung kaninong sorpresa ang mas kapana-panabik. Wow! tingnan mo si Papa. Nandiyan na ba ang anak ko? Opo, President Shen, hinihintay na po kayo ng young mistress sa loob. Nay, nandito po pala kayo. Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba? Handa ka na bang makipaghiwalay? Nay, pwede po bang huwag nyo nang banggitin ang paghihiwalay? Masaya po kami ni Kinlang sa isa't isa. Tsaka, mabuti naman po ang pakikitungo sa akin ni Kinlang. Mabuti sa'yo? Noong buntis ka, wala siya sa tabi mo. Noong nanganak ka, wala rin siya. Ngayong nagpapagaling ka pa lang sa panganganak, hindi man lang siya mahagilap, iyan ba ang tinatawag mong mabuting pakikitungo? Masyado lang po siyang busy sa trabaho nitong mga nakaraan. Naiintindihan ko naman po siya. Ang dami ko nang nakilalang iba't ibang uri ng tao, maniwala ka sa kutob ko, hinding-hindi siya mabuting tao. Pati na ang buong pamilya niya, lahat sila ay parang mga linta. Naku po, inay. Huwag naman po ninyong husgahan agad ang tao. O, bakit mo ba ako pinapunta rito ngayon? Ha? Nay, hindi ba sabi nyo? Pagkatapos ng 1 buwan, mula noong isinilang ang bata, ibibigay nyo ang buong Shen Group sa asawa ko? Bawal po ninyong bawiin ang pangako nyo. Xiaoyu, balak mo ba talagang ibigay sa kanya ang kumpanya? Ang tagal na nating tumutulong sa kanya. Kung hindi dahil sa atin, ang pamilya nila, ay baka namumulubi na hanggang ngayon. Ay naku, inay. Asawa ko po siya. At malaki ang tiwala ko sa kanya, na hinding-hindi siya gagawa ng bagay na ikakasira ng relasyon namin. Hay, sige na, ikaw ang bahala. Pero tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng young mistress, kailan mo ba balak sabihin sa kanya? Kapag formal na niyang hawak ang grupo, sasabihin ko na po sa kanya. Sige na. Dahil nakapagpasya ka na, susunod na lang ako sa iyo. Ayos na ba? Salamat po, Nay. Alam ko talagang mahal na mahal niyo ako. Batang ito, basta't maging masaya ka lang, gagawin ni nanay ang lahat. O sige na, patingin na ako sa aking apo. Ilang araw lang kitang hindi nakita, lalo ka pang tumaba. Ipapamahala ko na sa kanya ang Shen Group. Hindi ko lang alam kung ang sorpresang ito ay magustuhan kaya ng asawa ko.
Asawa ko, ngayong araw ang ating wedding anniversary. Mas mabuting lumabas tayo para kumain. Pero dahil nagpapalakas ka pa, pagkatapos manganak, hindi ba nakakapagod magluto ng ganito karaming ulam? Mahal, matagal na tayong magkasama. Sayang lang ang pera kung lalabas pa tayo. Ayos na dito sa bahay. Sige na, asawa ko. Maupo ka muna. Ako na ang gagawa nito. Andiyan na sila. Asawa ko, sa loob ng maraming taon, talagang nagpakahirap ka. Kung hindi dahil sa pag-aayos mo sa bahay ng ganito kaayos at pag-aalaga sa bata, hindi ako magiging ganito kagaan sa trabaho sa labas. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Mag-asawa tayo. Kahit sino pa ang gumagawa ng mas marami, hindi ba para naman ito sa ikabubuti ng pamilya? At isa pa, nagtatrabaho ka sa labas, pagod ka rin sigurado. Sila na yata ang dumating. Sino iyon, mahal? Bakit ngayon lang kayo? Tuloy kayo, pasok. Ay, sister-in-law, ang linis naman ng bahay niyo. Mas mahusay ka pa sa mga kinuha naming cleaner. Kuya, naiinggit ako sa iyo. Napakaswerte mo sa asawa mo. Sister-in-law, nagluto ka ng ganito karaming ulam. Ang dami at mukhang masarap lahat. Mahal, wedding anniversary natin ngayon. Sinabi mong walang ibang bibisita, tayong dalawa lang sana. Bakit mo inimbita si Xiaofeng at ang asawa niya? Ano ka ba asawa ko? Si Xiaofeng ay kapatid ko at si Yuking ay kapatid din natin. Hindi sila ibang tao. Tsaka, kung wedding anniversary natin ay tayong dalawa lang, hindi ba boring iyon? Mas masaya kapag marami tayo, hindi ba? Sige na, asawa ko. Kumuha ka pa ng 2 pares ng chopstick. Kakain na tayo. Salamat po, sister-in-law. Ay, sige na. Pwede bang ayusin mo ang itsura mo habang kumakain? Kasi naman, sobrang sarap ng luto ni sister-in-law. Sister-in-law, ang husay mo, mas magaling ka pa sa katulong namin. Buti naman at nagustuhan nyo. May niluluto pa akong sabaw. Kukunin ko lang muna. Uy, sister-in-law, huwag ka nang mapagod. Si kuya na ang pagawin mo niyan. Maupo ka muna at magpahinga. Sister-in-law, sa maraming taon na ibinigay mo para sa pamilya Qin, sa lahat ng sakripisyo mo, ang kabutihang iyan hinding-hindi namin malilimutan. Kuya, ginawa lahat ni sister-in-law para makatrabaho ka ng maayos, nanganak siyang mag-isa, nagpalakas ng mag-isa, at nilinis pa ang bahay ng ganito kakinang. Dapat mong alagaan ng mabuti si sister-in-law, nadinig mo? Kailangan pa bang sabihin yan? Asawa ko siya? Talagang aalagaan ko siya ng mabuti. Sister-in-law, natatandaan ko pa, noong nagpapalakas ako pagkapanganak, ikaw ang nag-alaga sa akin. Kaya kami ni Qin Feng, laging naghahanap ng pagkakataon para pasalamatan ka. Heto, regalo namin sa inyo ni Kuya para sa anniversary nyo. Talagang pinag-isipan namin ito ng mabuti ng asawa ko. Naku, wag na po. Magkapamilya naman tayo. Wag na kayong mag-abala. Sige na, asawa ko. Galing ito kay Xiaofeng at sa pamilya niya, tanggapin mo na. Oo nga. Sige, salamat sa inyo. Sister-in-law, bilis, buksan mo, tignan natin kung magugustuhan mo. Sige po. Ito na ba ang regalo nyo sa akin? Sister-in-law, ano, gusto mo ba? Hindi ba paborito mong gumawa ng gawaing bahay? Gaya ng pagmamop, paghuhugas ng plato? Kapag nasugatan ang mga kamay mo, mahirap na iyon. Kaya pinili talaga namin para sa iyo itong mga guantes, napakadekalidad nito. Kahit habang buhay ka pang maghugas ng plato, hindi ito masisira. Kung ganoon, bakit mo ako binigyan ng timbangan? Ano ang ibig sabihin nito? Sister-in-law, si Yuching ang namili niyan para sa iyo. Mula nang mabuntis at manganak ka, naging mukha ka ng matanda at pangit. Ang taba mo pa, ni wala ka man lang paki sa katawan mo. Tingnan mo si President Lin, napaka-perpekto ng katawan niya. Gusto lang naming sister-in-law na magpapayat ka, kasi baka sa susunod, kapag kasama mo si kuya, nakakahiya ka. Diba kuya? Talagang pinag-isipan nyo ito Wife, magpasalamat ka na sa kina Xiaofeng. Ito ang mga binigay nila sa aking regalo. Tapos dapat pa akong magpasalamat? Hay nako, sister-in-law. Wag na, magkapamilya na tayo. Wag ka nang mahiya. Isukat mo na itong mga guantes para makita namin kung maganda ba. Wife, makinig ka kay Yuking, isukat mo na at ipakita sa amin. Kung gusto nyo niyan, kayo na lang ang gumamit. Sister-in-law, ano bang ibig mong sabihin? Ito ay maingat naming pinili ni Xiaofeng. Kung ayaw mo, hindi mo naman dapat ito itapon. Naku naman,
Pumunta sila rito para pasalamatan ka? Naghanda pa sila ng regalo. Bakit ka ganyan? Anong bakit? Hindi mo ba nakita ang binigay nila sa akin? Sa tingin nila, isa lang akong pangit at matandang katulong, di ba? Wife, anong pangit at matandang katulong? Naprapraning ka lang. Naisip lang nila na noong mga nakaraan, pagod ka na sa gawaing bahay at hindi mo pa alam kung paano pangalagaan ang katawan mo, kaya sila nagbigay ng mga regalong ito sa iyo. Para ito sa ikabubuti mo. Isipin mo naman, ang dami mong naitulong sa pamilya nila nitong mga nakaraang taon. Bakit naman hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob? Nagkataon lang ba na napapraning lang ako? Siguradong napapraning ka lang. Tignan mo, pinili pa nila ang paborito mong kulay. Sorry, husband. Naging bugnutin lang ako kanina. Tama na iyan. Sister-in-law, kung ayaw mo talaga, sa regalong binigay namin, di babalik na lang kami para ipaghanda ka ulit. Wag na, wag na. Gusto ko na ito. Salamat po. Mabuti naman at gusto ito ni sister-in-law. Kuya, tapos na kami magbigay? Hindi ba dapat ikaw din may ibibigay ka? Kailangan mo pa ba akong paalalahanan? Matagal ko nang inihanda ito. Kuya, itong regalo mo sa tingin ko ay napakamahal. Sister-in-law, tignan mo kung gaano kabait sa iyo si kuya. Wife, happy 5th anniversary. Bilis, buksan mo. Tignan mo kung magugustuhan mo. Salamat, husband. Bakit itong binigay mong regalo? Hangin lang ang nasa loob. Oo, hangin nga. Gusto mo ba? Anibersaryo natin ng 5 taon ng kasal. Pero ang ireregalo mo sa akin ay isang kahon ng hangin? Anong hangin ang sinasabi mo? Huwag mo namang sabihin yan. Mahal? Isipin mo ito ng mabuti. Sa puso ko, wala kang katapat na presyo. Kaya kahit anong regalo, ay hindi kayang itapat ang pagmamahal ko sa iyo, pati na rin ang halaga mo sa puso ko. Sinadya kong piliin ito para sa iyo. Kuya, napakalodik mo talaga pagdating sa romance. Mahal, kung ikukumpara natin, ang ibinigay nating regalo ay parang walang kabagay-bagay o saysay man lang. Tama ka dyan. Ang regalong bigay ni kuya ay maganda na at may gamit pa. At kitang-kita rito ang wagas na pagmamahal para kay sister-in-law. Ang regalong ito ay talagang napaka-perpekto. Mahal, 5 taon na tayong magkasama. Huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na taon ng ating anibersaryo ng kasal, bibilhan pa rin kita ng isang kahon ng hangin. Ito ang sumisimbolo na ang pagmamahalan nating dalawa ay panghabang buhay na. Panghabang buhay? Napakamahalin naman ng regalong ito. Hindi ko yata ito kayang tanggapin. Iyon na lang iyan. Shen Xiaoyu, ano bang problema mo ngayong araw? Lahat ng regalong ibinibigay namin, hindi mo gusto. Ano ba talaga ang gusto mo? Dati-rati naman, ay napakasimpleng tao mo lang. Kailan ka pa naging mukhang pera ng ganyan? Sinasabi mong mukhang pera ako. Kinlang. Ilang taon na akong asawa mo. Lagi akong nagtitipid sa pag-aalaga ng bahay na ito. Araw-araw akong nagkukuripot sa pagbabudget. Kailan ba ako humingi ng anumang mamahaling gamit? Sige nga, sabihin mo. Bakit ka ba talaga naglilitanya dyan ngayon? Kaming mag-asawa kasama si Xiaofeng sa mahabang panahon. Itinuring ka naming parang bahagi na ng pamilya Qin. Kaya nga pinaghandaan namin ito ng regalo para sa iyo. Kung ayaw mo, ayos lang. Pero hindi mo kailangang ipahiya kaming buong pamilya ng ganito. Ang isa itinuring akong katulong. Ang isa naman ay itinuring akong hangin. Ang mga regalong binigay nyo ay talagang hindi ko gusto. Kuya, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon si sister-in-law. Isa lang siyang housewife. Anong malay niya sa tinatawag na romance? Sister-in-law, namamali ka lang ng pag-intindi kay kuya. Si kuya ay tapat na nagpapasalamat sa napakarami mong sakripisyo, kaya ka nga niya binigyan ng kahon ng hangin na ito. Ganito na lang. Sa mga darating na araw, magliligpit ako ng mga luma kong damit na hindi na sinusuot. Lahat iyon ay ibibigay ko sa iyo. Kaya huwag ka nang magalit kay kuya. Okay po ba? Ang mga basurang ayaw mo na, pakitapon sa basurahan. Huwag mo itong itapon sa bahay ko. Sister-in-law, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nasa panig mo na nga ako niyan, ha? Shen Xiaoyu, nanay ka na ng isang anak, huwag ka nang umasta na. Parang paslit, pwede ba? Pinakasalan ko ang babaeng tulad mo para bumuo tayo ng maayos na buhay. Hindi para sa kahit kailan o kung kailan mo gusto ay magwawala ka ng walang dahilan. Alam mo ba yon? Babaeng tulad ko. Kinlang, linawin mo sa akin ito. Sa tingin mo, anong klase akong babae para sa iyo? Sister-in-law,
Si kuya ay nadala lang ng emosyon? Mali lang ang nasabi niya? Huwag mo na siyang seryosohin ha? Tinatanong kita, Kinlang. Sa tingin mo sa puso mo, anong klase ba akong babae? Magsalita ka. Bakit hindi ka makapagsalita? Sino ang hindi makakapagsalita? Sige, ngayon ay sasabihin ko sa iyo. Para sa akin, isa ka lang babaeng walang naitulong sa karera ko, puro paglalaba at pagluluto lang na housewife. Bukod sa magluwal ng bata, ano pa ba ang silbi mo? Sabihin mo sa akin, Kaya sa isip mo, isa lang akong tagapanganak ng bata, gumagawa ng mga gawaing bahay na housewife, ganoon ba? mali bang sinabi ko? Sabihin mo nga sa akin, ano bang silbi mo? Simula nang narating ko, Kinlang ang posisyon na ito. Mayroon ba rito na utang ko sa tulong mo? Hindi ba't araw-araw mo lang akong pinagluluto ng pagkain at ipinaglaban ng mga damit? Ano pa ba ang kaya mong gawin? Sino bang asawa ang hindi naglalaba at nagluluto? Sino bang asawa ang hindi nanganganak? May ginawa ka bang higit sa ginagawa nila? Ikaw? Bilang asawa ko, ano ang silbi mo? Noong wala ka pang kahit ano at walang naniniwala sa iyo, ako ang kasama mong nagsipag at nagpakahirap hanggang sa marating mo ang kinalalagyan mo. Para hindi makaabala sa trabaho mo, lahat ay mag-isa kong hinarap. Mag-isang nagpa-check up, mag-isang nanganak, mag-isang nag-alaga sa sarili pagkatapos manganak. Maging ang mga taga-hospital, akala nila ay wala akong kapareha, na wala akong asawa. Kinlang, para sa akin, ano ang silbi mo? Wala akong silbi? Shen Xiaoyu? Palibhasa ay nasanay ka sa marangyang buhay, kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Lahat ng suot mo, pagkain mo, at tinitirhan mo, alin dyan ang hindi binili ng pera ko? Sa loob ng maraming taon, pinayagan ba kita na magtrabaho kahit isang araw? Kung wala ako, ay baka kanina ka pa naghihirap at nagugutom sa kalsada. Paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Ikaw ang nakiusap sa akin noon na huwag na akong magtrabaho, at ang sabi mo ay simula noon, ikaw ang bahala sa labas at ako sa bahay, tapos ngayon sinusumbatan mo ako dahil wala akong trabaho? Kung wala kang trabaho, iyon ay dahil wala kang talento at hindi makahanap ng trabaho. Ano ang kinalaman ko doon? Kung magaling ka talaga, ay umalis ka sa bahay na ito para mapatunayan mo na wala ang tulong naming pamilyang Kin, ay mabubuhay ka pa rin. Alis, umalis ka na. Aalis ako. Sister-in-law, kuya huwag na kayong mag-away. Nakalimutan niyo na ba na ngayong araw ang ika-5 anibersaryo ng kasal ninyo? Maging masaya na lang tayo, hindi ba pwede iyon? Ano? Oo nga, sister-in-law. Kuya, bilang mag-asawa dapat magpatawad, pagkatapos ng away ay dapat magbati. Kumalma muna kayong lahat. Kinlang. Lahat ba ng nangyayaring ito, ang tinutukoy mo na sorpresa para sa akin? Siyempre hindi. Ngunit sa mga oras na ito, ay dapat paparating na siya. Hindi ba ako nahuli? Ate Schumann, sa wakas ay nandito ka na. Pasok ka po, bilis! Nandyan ka na pala. Ikaw ba ang asawa ni Kuya Kinlang? Madalas kang maikwento ni Kuya Kinlang sa akin, ngunit ngayon lang kita nakilala. Kumusta? Ikinalulugod kitang makilala. Ako si Lin Schumann. Ikaw ba ang lagi niyang kasama sa mga business trip na si President Lin? Lagi ka ring ikinukwento ng asawa ko at sa totoo lang ay gusto talaga kitang makaharap. Pero ngayong araw ay anibersaryo namin ni Kinlang, ang ika-5 taon ng kasal namin. Ano ang ginagawa mo rito? Sister-in-law, bakit ka ganyan makipag-usap kay President Lin? Ang pamilya Kin ay narito ngayon dahil lahat sa tulong ni President Lin. Ibang-iba siya sa iyo, isang housewife na marunong lang maglaba, magluto, at mag-alaga ng bata. Magkaiba kayo. Kinlang, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo, yung sorpresa mo sa akin, ano ba talaga iyon? Ang sorpresa ay, si Schumann, nagdadalang tao siya. Hindi ko talaga inaasahan na sa anibersaryo ng ika-5 taon ng kasal natin ay magagawa mong magdala ng buntis na babae rito sa bahay. Talaga po ba? Ate Schumann, isang malaking balita ito. Sabi ko na nga ba, noong huli kong makita si President Lin, aliwalas ang kanyang mukha dahil pala sa isang napakagandang balita ang nagaganap. Nabuntis siya. Anong kinalaman yan sa akin? Siyempre may kinalaman iyon. Tuman ay ang tanging biyaya sa ating pamilya. Kung hindi dahil sa mga taong lumipas, na palagi siyang tahimik sa ating likuran at tumutulong sa atin, at patuloy na binibigyan tayo ng mga kliyente, paano kaya magiging ganito kaganda ang lagay ng ating kumpanyang pamilyang Chin tulad ng tinatamasa natin ngayon? Oo nga po, si Ate Schumann ang pinakamalaking kliyente ng ating tindahan ng alahas. Napakarami niyang biniling alahas sa akin noon. Ate Schumann, para ipagdiwang ang iyong pagbubuntis, pipili ako ng pinakamagandang mamahaling bato para ibigay sa'yo. Ano sa tingin mo? Wag na po, ginagawa ko lang kung ano ang kaya ko. Wala lang iyon. Isa pa, sa panahon ng aking kalungkutan, ay palaging si Kuya Chin lang ang nasa tabi ko. Kahit noong si sister-in-law ay nagbubuntis at nanganak, hanggang sa pag-aalaga ng sanggol,
Nanatili siya sa piling ko, kaya sapat na iyon. Masaya na ako sa ganoon. Kaya pala noong ako ay nagbubuntis, nanganak, at nag-aalaga ng sanggol, ang sinasabi mong wala kang oras para sa akin, ay dahil nakikipagsaya ka lang pala kasama ang babaeng ito? Anong pinagsasabi mo? Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan kapangit. Bakit pangit? Kinlang, nagpapanggap kang mabuting asawa, pero isa ka rin palang hamak na katipan. Ngayon, naiinis ka dahil sa mga sinasabi ko. Hindi mo ba nararamdaman na napaka nakakasuka mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong katipan? Kasama ko si Schumann dahil sa trabaho. At isa pa, mula nang magbuntis ka hanggang sa mga anak, hindi ba't kinaya mo naman itong mag-isa? Ibig sabihin, mayroon o wala man ako sa tabi mo, parang hindi naman iyon gaanong importante. Tama po iyon, sister-in-law. Ang pagsasama ni na Kuya at Ate Schumann ay para lamang sa trabaho. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa ka lang housewife na kakapanganak pa lang. Bakit ang utak mo ay puro kadumihan ang iniisip? Sige na, huwag na tayong magsayang ng laway sa kanya. Wala siyang alam gawin kundi maglaba at magluto. Anong iintindihin niya? Schumann, ito ang ating ikalawang taon ng pagkakakilala at pagdiriwang din para sa iyong pagbubuntis. Kaya naman, kasama ni na Xiaofeng at ng iba pa, pinili namin ng maigi ang regalong ito para sa iyo. Halika, tumingin ka rito. Nagustuhan mo ba? Kuya Chinlang, matagal na tayong magkakilala, hindi mo na kailangang mag-abala ng ganito. Wow! Ang ganda naman nito, salamat Kuya Kinlang. Mabuti kung nagustuhan mo, Schumann. Mula ngayon sa bawat anibersaryo natin, kami ni Xiaofeng ay palaging magbibigay ng regalo sa iyo. Ate Schumann, alam ni Kuya na kapag buntis ka, ay madali kang uminit ang ulo para mapasaya ka niya. Talagang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Kinlang, pumunta ka ba rito ngayong araw dala ang babaeng iyan? Para lang ipagmalaki sa akin kung gaano kalalim ang inyong ugnayan? Anong dapat kong ipagmalaki sa iyo? Dinala ko rito si Schumann ngayong araw para ipaalam sa iyo na si Schumann ay nagdadalang tao na. Kaya mula sa araw na ito, responsibilidad mong alagaan ang pangangatawan ni Schumann. Hanggang sa makapanganak siya, hindi ka pwedeng humiwalay sa tabi niya. Mali ba ang narinig ko? Mula nang ako ay magbuntis hanggang sa manganak, habang nagpapagaling pagkatapos manganak, nag-iisa lang ako at walang maasahan kahit sino. Hindi pa tapos ang recovery period ko ngayon at inuutusan mo akong alagaan ang ibang babaeng buntis. Sa tingin mo ba posible yan? Asawa kita, pero masyado akong busy sa trabaho. Wala akong oras para alagaan si Schumann. Wala ring tatay ang anak niya. Bakit hindi mo man lang ako tulungan? Sabi ni Kuya Kinlang, siguradong ituturing din niyang sariling anak ang magiging baby ko. Kaya sister-in-law, pakiaayos na lang ang pag-aalaga sa akin sa susunod. Sister-in-law, isang malaking utang na loob ang ibinigay sa pamilya natin ni Ate Schumann. Hindi ba lagi mong sinasabi na gusto mong makatulong sa kapatid ko? Hindi ba ito na ang tamang pagkakataon? Hindi pwedeng hindi mo ito gagawin. Ang pag-alaga ba sa ibang buntis na babae ay ang paraan mo para tulungan kita? Kinlang, ano ba talaga ang halaga ko sa puso mo? Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag kang magsalita ng ganyan kapangit. Sa pagitan namin ni Schumann, ay wala kaming ginagawang masama. Sister-in-law, masyado ka namang nag-iisip. Kahit ilang taon pa lang akong nakakasal sa pamilyang Kin. Alam ko ang ugali ni Kuya. Siguradong hindi siya gagawa ng kahit anong ikakasakit ng loob mo. Tulungan mo na si Kuya na. Alagaan ang buntis na si Ate Schumann. Isa pa, noong nagpapagaling ako pagkapanganak, hindi ba ikaw rin ang nag-alaga sa akin? Hindi ba doon ka pinakamagaling? Ang gumawa ng gawaing katulong. Simula nang ikasal ka sa pamilyang Kin, itininguri kita na parang si bunsong kapatid na babae. Mula nang mabuntis ka hanggang sa pagpapagaling mo, inaalagaan kita ng maigi ng walang pagkukulang. Hindi ko akalain na ang turing mo pala sa akin ay isang katulong. Anong libreng katulong? Hindi naman ganoon ang iniisip ko. Kung iniisip mo man iyan o hindi, ikaw lang ang nakakaalam. Basta pakinggan nyo ang sasabihin ko, hindi ko aalagaan ang babaeng iyan. Kalimutan nyo na yan. Shen Xiaoyu, pwede bang huwag kang maging napaka-selfish? Araw-araw mong sinasabing tutulungan mo ako, palagi kang umaakto bilang isang mabuting asawa, pero ngayong talagang kailangan ko ng tulong, ayaw mo ng tumulong? Sister-in-law, pumayag ka na? Bakit kailangang gawing pangit ang sitwasyon? Huwag niyo nang pilitin si sister-in-law, mag-isa na ngang inaalagaan ni sister-in-law ang sarili niyang anak, tapos aalagaan pa ako. Napakahirap naman noon para sa kanya. Ganito na lang, sister-in-law. Babayaran kita para trabahuhin ito. Magkano ba ang bayad sa katulong sa labas sa loob ng isang buwan? Doble ang ibabayad ko sa iyo. Sa ganitong paraan, ikaw na housewife, ay makakaipon ng kaunting pera. Ang ganda ng plano, di ba? Matalino talaga si Ate Schumann. Bakit hindi ko naisip yon? Hindi maaari. Isa kang taong dapat pasalamatan ng pamilyang Qin. Paano ko hahayaang ikaw ang magbayad? May 3,000 dolyar sa card na ito. Ito na ang bayad para sa pag-aalaga mo kay Schumann. 3 beses ang ibinabayad ko sa iyo kaysa sa normal na presyo ng mga katulong sa labas. Simula ngayon, huwag ka nang magdadabog basta-basta. Alagaan mong mabuti si Schumann. Kinlang, 5 taon na tayong kasal. Hanggang kailan mo ba ako ipapahiya ng ganito? Asawa mo ako.
At hindi isang utusan na pwede mong basta nalang bayaran at palayasin. Ayaw mo nito, ayaw mo niyon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para lang alagaan mo si Schumann ng maayos? Hindi na kailanman magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Makikipagdiborsyo na ako sa iyo. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Isa ka lang na hamak na may bahay. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin tungkol sa diborsyo? Sister-in-law, kailan ka pa naging ganito kakuripot? Inuutusan ka lang naman na alagaan si Ate Schumann, na nagdadalang tao. Kailangan ba talagang magwala ka ng ganyan? Sige na, pabayaan mo na siya. Matagal na siyang naging simpleng may bahay, araw-araw na lang ay paglalaba at pagluluto ang alam niyang gawin. Kahit na umalis pa siya sa bahay na ito, wala siyang madadalang kahit isang sentimo, babalik din siya sa huli. Kinlang, humanda ka. Ihahanda ko ang dokumento para sa ating diborsyo. Sister-in-law, Sige na, paalisin mo siya. Tutal naman ay balang araw, ay iiyak din siyang babalik dito. Pero medyo curious din akong magtanong. Ano ba talaga yung sorpresa na sinasabi mo kanina? Ang sorpresang iyon, kailanman ay hindi mo malalaman at kailanman ay hindi mo makukuha. kuya, anong sorpresa iyon? Bakit parang wala akong alam? Sa isang walang kwentang may bahay na katulad niya, ano pa ba ang maaasahan nyo? Siguradong mga walang kwentang bagay lang yon. Schumann, pasensya ka na. Masyado kasing walang galang ang asawa ko. Huwag mo na siyang intindihin. Mula ngayon ay dito ka na muna tumira. Kami ni na Xiaofeng ang bahalang mag-alaga sa iyo. Kuya Chinlang, kasalanan ko ang lahat. Dahil sa akin ay nag-away pa kayo ni sister-in-law. Wala yon. Mas importante ang kalusugan mo kaysa sa kanya. Kuya Honey, wag na kayong mag-alala. Ipagkatiwala nyo na sa akin si Ate Schumann. Sisiguraduhin kong maaalagaan ko siyang mabuti at magiging maayos ang lahat. Nga pala, Kuya Kinlang, naparito ako ngayon dahil may maganda akong balita na sasabihin sa iyo. Magandang balita? Anong balita yan? Sa susunod na mga araw, maghahanda ang Shen Group para sa year-end party at personal kanilang inaanyayahan. Talaga ba? Kaya lang naman mabilis lumago ang kumpanya ko dahil sa lahat ng puhunang galing sa Shen Group. Gusto ko talagang makita ang chairman ng Shen Group pero wala pa akong nagiging pagkakataon noon pa man. Schumann, siguradong tinulungan mo na naman ako sa pagkakataong ito, hindi ba? Ilang taon na rin ang pagtulong mo na ikonekta kami sa Shen Group. Maraming salamat talaga sa iyo. Kuya Kinlang, huwag ka nang masyadong mahiya, pamilya naman na tayo. At ang mga problema mo ay problema ko na rin. Iba talaga itong si Ate Schumann namin. Bukod sa maganda na ay madiskarte pa, di hamak na mas magaling siya kaysa sa may bahay rito sa bahay. Kuya, pagkatapos kayong maghiwalay ni sister-in-law, marahil kahit pangkain ay wala siya ngayon. Oh, kuya Ate Schumann, wag na nating isipin pa iyon. Ngayong araw ay ang ikalawang anibersaryo ng pagkakilala ninyo, kailangang magdiwang tayo ng maayos. Kami ng asawa ko ang personal na magluluto, hintayin nyo lang kami. Sandali lang po. Halika, ilabas nyo na rito ang mga lobster at king crab. Nay, kagaanak ko pa lang, bawal muna akong kumain ng lobster, abalone at mga king crab. Pampalakas ng katawan ang mga ito, bawal pa rin ba silang kainin? Noong araw ay wala kaming kakayahan at hindi naman ako nagpahinga pagkatapos manganak, kaya hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Huwag nyo nang ilabas ang mga pagkain, tulungan nyo na lang dalhin sa kwarto ng anak ko ang kaniyang bata. Opo, ma'am. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong kainin sa susunod. Nandito naman ang nanay at sisiguraduhin kong maginhawa ang iyong 100 araw na pahinga pagkatapos mong manganak. Ma, nakapanganak lang po ako. Huwag na po tayong mag-abala. Paano mangyayari yon? Mula bata ka pa, mahina na ang katawan mo, mahalagang bagay ang pagpapahinga matapos manganak. Paano kung walang mag-aalaga sa iyo? Hay nako, noon ko pa gustong sabihin ito. Tingnan mo yung asawa mo, boss siya ng isang kumpanya, di ba? Bakit kahit isang tagapag-alaga ay hindi man lang siya makapag-upa para sa iyo? Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa kaniya. Mula ngayon, hayaan mong ang mga taong ito ang bahala sa pamumuhay at pagkain mo. Huwag na po masyadong mag-abala. Kaya ko naman po ang sarili ko. Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng pabayaan ang kalusugan mo pagkatapos manganak. Kapag maayos ang naging pahinga mo, mas kokonti ang magiging sakit mo sa katawan, kaya makinig ka sa akin. Opo, ma. May ibibigay ang mama sa iyo. Ano po iyon? Ito ang kontrata para sa paglilipat ng Shen Clan. Hindi ba sabi mo kapag isang buwan na ang bata, ay gusto mong ilipat ang kumpanya sa asawa mo? Napag-isipan ko na rin ito, kahit na hindi ko masyadong gusto. Yang sikin lang, basta ba maayos ang trato niya sa iyo, at masaya ka sa buhay mo, tatanggapin ko na rin. Matanda na ang mama, kaya sa hinaharap, ipapaubaya ko na ang lahat sa inyong mga kabataan, at katahimikan na akong magre-retiro. Nga pala, gaano mo ba binalak manatili rito sa amin?
Ma, wala na po akong balak bumalik. Umuwi po ako para sabihin sa inyo na makikipagdiborsyo na po ako kay Kinlang. Diborsyo? Walang hiya siya? Paano niya nagawa ang ganoong bagay sa iyo? Inapi niya ang anak ko. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Gagawa ng paraan ni Mama para makaganti ka. Sisiguraduhin kong lahat ng mga tao sa industriya ay hinding-hindi na sila pakikisamahan. Pati na ang linsyuman na iyon, kung hindi lang dahil sa iyo, ay hinding-hindi ako makikipagtulungan sa masamang babaeng iyon, ang mga basurang iyan, hindi ko hahayaang makawala kahit isa sa kanila. Ma, tama po kayo. Nagkamali po ako. Mali po ang tingin ko sa lalaking iyon. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat ay nakinig na lang po ako sa inyo noon. Napilitan lang akong lumayas dahil sa ginagawa mo. Tumigil ka muna dyan. Ma, ilang beses ko na bang sasabihin na maliban kay Chinlang ay wala na akong pakakasalan pang iba. Ano ba ang nakita mo sa Kinlang na iyan? Wala naman siyang kahit na ano? Buong pamilya nila ay puro mga palamunin at tamad? Ikaw, tila nabulagan ka na talaga. Bakit mo ba ipinipilit na magpakasal sa kanya? Wala kayong alam tungkol sa kanya. Napakabait niya sa akin. Anak, ang tao ay nagbabago. Lalo na ang sinasabi mong pagtrato ng mabuti ay hinding-hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Makinig ka sa mama, ang nahanap ko para sa iyo. Ang nahanap ko para sa iyo ay ang tagapagmana ng Chen Group. Sabay kayong lumaki noon, bata pa lang ay magkakilala na kayo. Kapag ipinaubaya kita sa kanya, doon lang mapapanatag ang loob ko. Wala akong pakialam kung sino man ang mahanap nyo. Uulitin ko uli. Bukod kay Chinlang ay wala na akong pakakasalan. Kung hindi ay lalayas na naman ako ng bahay. Ikaw, tumigil ka. Sige, sige. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ngunit uunahan na kita sa sasabihin ko. Kapag naglakas loob siyang apihin ka sa hinaharap, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong hindi niya ako sasaktan. Wala talagang kwenta ang Kinlang na iyon. Nagbalak pa man din ako sa party na ipahayag ang pagmamana niya ng kumpanya. Mabuting kanselahin na lang ang party na iyan. Huwag niyo pong ikansela. Ituloy lang natin ang party gaya ng dati. Bukod pa rito, gamitin natin ang pangalan ng Shen Clan para magbigay sa kanya ng puhunan. Puhunan? Xiaoyu, wag mong sabihing hindi mo pa rin siya kayang bitawan. Sa tagal po naming nagsama. At may anak na rin kami. Kung itatama niya ang mga mali niya, nais ko siyang bigyan ng huling pagkakataon. Ma, pabalik na ako sa Shen Clan. Ibabalik ko ang posisyon ko bilang tagapagmana ng Shen Group. At isa pa, sa party na ito, dalo po ako. Young Mistress, dadating na si President Shen maya-maya po. Sigurado po ba kayo na hindi nyo kami kailangang samahan sa loob? Paano kung may mangyaring masama po? Hindi na ako ang dati na nagsisilbing parang katulong na walang bayad, na isa lamang simpleng may bahay. Dahil ako na ang tagapagmana ng Shen Group, huwag kayong mag-alala. Kung may mangyari mang masama, kaya ko na ang sarili ko. Sige po, Young Mistress. Maghihintay na lang po kami rito sa labas. Shen Xiaoyu, anong ginagawa mo rito? Siyempre, hinihintay kayo. Maaga kayong nakarating Tila atid-atid na kayo na makita si President Shen. Paano mo nalaman na si President Shen ang ipinunta ko rito? Nagbayad ka siguro ng mag-iimbestiga kung nasaan ako, no? Shen Xiaoyu, hindi ko akalain na magagawa mo to. Para lang makita ako at humingi ng tawad, talagang nagpakahirap ka pa ng husto. Anong sabi mo? Ako, hihingi ng tawad sa'yo? Sister-in-law, huwag ka nang magpanggap. Matagal ka na niyang nababasa, Kuya Kinlang. Alam niyang bilang isa lang na asawang walang alam gawin kung hindi ang umasa. Hindi mo kayang magtagal sa labas. Dahil susuko ka rin at hihingi ng tawad para makauwi sa kanya. Pero hindi ko inakala na wala pang isang linggo ay hindi mo na kaya, samantalang ang lakas ng loob mong sabihin na makikipagdiborsyo ka kay Kuya Kinlang. Nakakatawa ka. Shen Xiaoyu, kahit na ilang taon na tayong kasal at nanganak ka pa para sa akin. Pero ang pamilya Qin, hindi ito isang lugar na pwede mong pasukin o lisanin kung kailan mo lang gusto. Sumasagot ka na sa akin at naglakas loob ka pang hiwalayan ako? Sa tingin mo ba sa pagpunta mo rito para humingi ng tawad ay mapapatawad na agad kita? Mukhang nagkakamali kayo. Hindi ako napunta rito para humingi ng tawad. Sa kabaligtaran, kung ikaw ang hihingi ng tawad sa akin, baka matuwa pa akong tanggapin niyon. Ako ang hihingi ng tawad sa'yo? Shen Xiaoyu o Shen Xiaoyu, sa ganyang asal mo, tingin mo ba patatawarin kita at papayagang makabalik sa bahay? Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo inayos ang ugali mo, hinding-hindi ka na makakaapak sa pintuan ng mga Qin. Hayaan mo na, Kuya Kinlang.
huwag mo nang pagalitan si sister-in-law. Ilang taon din kayong nagsama ni sister-in-law. Kahit aso pa yan kung ilang taon mo nang inaalagaan, paniguradong may mapupunlaring nararamdaman. Yan mo na siya ng isa pang pagkakataon, pawarin mo na siya. Nakikita mo ba yan, Shen Xiaoyu? Sa kabila ng pang-aapi mo kay Schumann, heto siya ngayon at ipinagtatanggol ka pa. Sige, dahil sa pakiusap ni Schumann, patatawarin muna kita ngayon. Basta't ipangako mo na aalagaan mong mabuti si Schumann habang nagdadalang tao siya, papayagan kitang bumalik. Kinlang, hindi ba't masyado ka namang kampante sa sarili mo? Sinasabi ko sa'yo, para sa akin ngayon wala ka ng halaga. Kung magagawa mo ngayong hiwalayan ang babaeng yan ng tuluyan at walang tira, at sumunod sa akin pauwi para mamuhay ng maayos, baka mapatawad pa kita. Shen Xiaoyu, bakit parang iba ka yata ngayon? Nagawa mo pa akong utusan? Sino ka ba sa tingin mo? Hayaan mo na siya, Kuya Chinlang. Kung ayaw niyang humingi ng tawad, huwag na nating ubusin ang oras natin sa babaeng yan. Kahit ano pa ang mangyari, mabibigyan ka ni President Shen ng $100 milyong. Ang babaeng ito na walang ayos at puno ng marka ng pagbubuntis. Hindi man lang karapat-dapat maging katulong natin. Tama ka, Schumann. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon sa matandang babaeng ito. Halika na, baka naiinip na si President Shen sa kakahintay. Umalis ka na, Shen Xiaoyu. Hindi lugar ito para sa mga taong katulad mo. Kinlang, 5 taon tayong nagsama bilang mag-asawa, ngunit hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ang taong pinangarap kong pakasalan noon, siya na pala ang magiging tao na pinakamatinding mananakit sa akin ngayon. Ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. Itong dokumento ng diborsyo at itong kontrata para sa pagmana. Titingnan ko kung alin ang pipiliin mo sa dalawa. Schumann, ngayong pagkakataon, gusto talaga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa tulong mo, marahil sa buong buhay ko, hindi ako magkakaroon ng paraan para makita ang CEO ng Shen Group. Kuya Kinlang, huwag ka namang masyadong mahiya. Ginawa ko lang ang ipakilala ka kay President Shen. Ang kagustuhan niyang makipagkita sa iyo, ang mahalaga ay nakadepende sa sarili mong kakayahan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero si President Shen ay tila laging interesado sa iyo. Sa tuwing may proyekto ka, pumapayag siya agad nang hindi na kailangang mag-isip pa. Sabihin mo nga sa akin, baka naman si President Shen ay kilala mo na ng palihim? Huwag ka namang magbiro. Ang boss ng isang maliit na kumpanyang gaya ko, paano naman magiging kakilala si President Shen? Sa bagay, darating na si President Shen mamaya. Kinlang, kailangang magpakitang gilas ka. Kapag nagustuhan ka ni President Shen, ang mga susunod na proyekto mo ay magiging sunod-sunod na at walang hinto. Schumann, kung hindi dahil sa iyo, na palaging sumasama at tumutulong sa akin, marahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong nararating. Hamak na mas magaling ka kaysa sa walang kwenta kong asawa sa bahay. Payapa ang loob ko kapag kasama kita. Iniisip ko na kawawa naman si sister-in-law. Siguro sa mga oras na ito ay mag-isa siyang nakalumpagi sa may pintuan at umiiyak. Bakit hindi mo kaya siya isama rito? Para naman makakita siya ng marangyang mundo. Gusto kong pumasok, siguro naman ay walang mangangahas na harangan ako, di ba? Shen Xiaoyu, sino ang nagpapasok sa iyo? Lugar ba ito na dapat mong puntahan? Ngayon ang pagtitipon na inayos ni President Shen, syempre kailangan kong pumunta rito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang pagpunta ko rito ay mismong si President Shen ang nag-imbita. Sandali, tama ba ang narinig ko? Mismong si President Shen ang nag-imbita? Akala mo ba dahil kapareho mo ng apelyido si President Shen na Shen, ay pwede ka nang makiugnay sa kanya? Umalis ka na rito, bilis! Hindi mo ba tinitingnan ng paligid kung anong klaseng okasyon ito? Sabi ko na, iniimbitahan ako rito ni President Shen mismo at saka ngayong araw, may mahalaga akong bagay na dapat ipahayag. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Sinabi nang lumayas ka na rito. Huwag mo akong ipahiya at maging kahiya-hiya sa lahat. Kuya Kinlang, huwag ka naman sanang masyadong magalit. Sa tingin ko, ang pagpunta ni sister-in-law dito ay hindi lang para humingi ng paumanhin. Hinala ko ay gusto niyang sumama sa iyo para lang makakita ng karangyaan. Pagkatapos ng lahat, siya ay palagi lang nananatili sa bahay bilang may bahay. Kung hindi nagluluto ay naglalaba o nagbabantay ng bata. Wala siyang alam na kahit ano at wala pa siyang nakikitang anuman. Sister-in-law, kung gusto mong manatili rito, ayos lang. Pero mas mabuting maghanap ka na lang ng isang lugar na walang tao. Napakahalagang araw nito para kay Kuya Kinlang kapag nakita ng iba na siya ay mayroong dugyot na asawa, siguradong pagtatawanan lang siya ng lahat hanggang mamatay sa tawa. Shen Xiaoyu, tingnan mo ang sarili mo. Mula nang magbuntis ka, ang buong pagkatao mo ay naging matanda na at pangit. Hindi mo na inalagaan ang katawan mo? At lagi ka pang mukhang madungis, hindi mo ba alam kung paano ayusan ang sarili mo? Talaga bang sadyang lumalabas ka para lang ipahiya ako? Binabalaan kita?
Habang hindi pa dumating si President Shen, lumabas ka na rito ngayon din. Bakit? Bakit atad na atad kang palayasin ako? Ano ba ang kinatatakutan mo? Natatakot ka ba na pagdating ni President Shen, makita niyang mayroon kang isang asawang walang alam gawin kundi mag-alaga ng bata, maglaba, magluto, at walang silbi? O baka natatakot kang pagdating ni President Shen? Sasabihin ko kay President Shen, ang tungkol sa relasyon mo sa babaeng ito sa loob ng maraming taon na isang maduming ugnayan? Anong maduming ugnayan? Ayusin mo ang pananalita mo. Ang relasyon namin ni Schumann ay malinis at walang bahid. Huwag mo akong paratangan ng walang basehan. Dahil hindi ka naman natatakot, ano pa ang ikinababahala mo? Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo guguluhin. Pagdating ni President Shen, kusa na akong aalis. Gusto mo pa rin makita si President Shen? Shen Xiaoyu? Oo. Alam ko na kung bakit. Sa huli ay narito ka. Gusto mong gamitin ang relasyon sa pagitan ko at kay Schumann para takutin ako na huwag makipaghiwalay sa iyo, tama? Ano ang ibig mong sabihin yan? Anong ibig sabihin? Alam mo iyan sa sarili mo? Sinasabi ko sa iyo. Hindi simple si President Shen gaya ng iniisip mo. Akala mo ba dahil lang sa pakikipag-usap mo ng kung ano-anong kasinungalingan kay President Shen ay paniniwalaan na niya ang lahat ng mga sasabihin mo? Binabalaan kita, Shen Xiaoyu. Huwag mong balaking sirain ang pangalan ko ng patalikod. Kung gusto mo akong pabagsakin, hindi yan magiging madali. Kinlang, huwag mo masyadong itaas ang tingin mo sa sarili mo. Kung gusto kitang sirain, hindi ko na kailangang magpakapagod pa. Ilang araw lang tayong hindi nagkita at naging ganito. Nakalakas ang loob mo. Sister-in-law, tandaan mong naging mag-asawa rin tayo kahit papaano. Nahirapan si Kuya Kinlang bago narating ang posisyong ito, kaya huwag ka na sanang manggulo rito, pwede ba? Kung hindi mo na kayang makasama si Kuya Chinlang, huwag mo nang tiisin. Makipaghiwalay ka na lang agad kay Kuya, para pagkatapos nito, ay hindi na tayo mag-abalahan. Mas mabuti iyon. Lin Schumann, parang masyado kang nagmamadaling pilitin ang asawa ko na hiwalayan ako at hindi ka na makapaghintay na magsama kayo ng asawa ko ng malaya, ano? Shen Xiaoyu, kapag sinubukan mo pa uling hiyain si Schumann, talagang pagbabayarin kita at hindi kita palalampasin. Wala akong interes na hiyain siya. Pero may isang bagay na tama si Lin Schumann. Narito ako ngayon dahil sa isang napakahalagang bagay. Ito ang kasulatan para sa paghihiwalay. Pirmahan mo ito. At simula ngayon, putol na ang ugnayan nating dalawa. Hiwalayan? Tingnan mo muna kung nasaan tayo ngayon. Ang tungkol sa paghihiwalay. Pwede ba nating pag-usapan iyan sa bahay? Kinlang, wala na akong mahabang pasensya. Ngayong araw, kailangan mong mamili. Bitiwan ang pagsasama nating maraming taon at hiwalayan ako sa pamamagitan ng pagpirma sa kasulatang ito. O simula ngayon, tuluyan nang tapusin ang lahat sa babaeng iyan at bumalik sa pamilya. Habang pinipirmahan ang inihanda kong sorpresa para sa iyo. Mamili ka. Sorpresa? Anong sorpresa iyan? Kapag nakapili ka na, saka ko lang sasabihin sa iyo. Shen Xiaoyu? Isa ka ng ina ng ating anak? Pwede bang huwag kang maging masyadong isip bata? Kinlang, ito na ang ibinibigay kong huling pagkakataon sa iyo. Isiping mabuti ang lahat. Huwag kang magkamali ng pili. Kuya Kinlang, pilit ka yata talagang ginigipit ni sister-in-law. Mukhang importante pa rin pala sa iyo si sister-in-law. Huwag mo nang isipin ang mararamdaman ko. Isama mo na si sister-in-law pa uwi. Huwag kang mag-alala. Ako, si Lin Schumann, at ang bata, ay hindi na magpapakita pa sa harapan mo para hindi ka na masuka kapag nakikita mo kami. Schumann, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang hiwalayan, ang babaeng iyon, ay matagal ko nang gusto. Bakit naman kita iiwan pati ang bata para lang sa kaniya? Na-curious lang ako kung anong klaseng sorpresa ang sinasabi niya. Tama na. Wala naman na tayong ugnayan, kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. President Qin. Ano? May napili ka na ba? Sa dalawang kasulatang ito, alin ang pipiliin mo? Shen Xiaoyu, talaga bang makikipaghiwalay ka sa akin? Isipin mong mabuti, sa loob ng maraming taon, umasa ka lang sa akin para mabuhay. Paano na ang magiging buhay mo sa hinaharap? Pinapayuhan kita? Huwag ka nang magmatigas. Paano mo nakuha ang kapal ng mukhang sabihin iyan? Noong galing ka pa lang sa probinsya, wala kang kahit ano. Ako ang nagbigay ng lahat ng pera sa iyo para makapagsimula ka ng negosyo. At ang kapatid mo pa, walang kwenta at hindi nag-aaral, palaasa at tamad. Sa loob ng maraming taon, lagi siyang humihingi ng pera sa akin, pati na ang perang ginamit sa kasal niya ay galing sa akin.
Paano mo nakuha ang kapal ng mukha para sabihing binubuhay mo ako? Ang lahat ng perang iyon ay kusa mong ibinigay. Hindi ko iyon hiningi sa iyo. Huwag kang umasta na parang may utang na loob kami sa iyo, okay? Tama na. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Pumili ka na. Ang makipaghiwalay sa akin at putulin na ang lahat sa atin o tapusin ang lahat sa babaeng iyon at tuluyang lumayo sa kanya para bumalik sa pamilya natin? Shen, Xiaoyu, ikaw ang ina ng anak ko, ako naman ang ama niya. Pwede ba? Huwag mo na akong pilitin. Asawa kita. Pinapapili lang kita. Ganoon ba iyon kahirap? Iwanan ang babaeng iyan. Ganoon ba talaga kahirap? Kuya Kinlang, hindi mo na kailangang mahirapan pa. Alam ko naman na para sa iyo, isa lamang akong tagalabas. Hindi ko naguguluhin ang inyong pagsasama. Tungkol naman sa pakikipag-ugnayan kay President Shen, sa tingin ko ay wala nang dahilan para ituloy pa natin ito. Sandali, Shuman, paano mo nasabing tagalabas ka lang? Huwag kang mag-alala. Para sa iyo at sa anak natin, alam ko na kung ano ang pipiliin ko. Pipiliin ko ang makipaghiwalay. Sigurado ka ba? Siyempre, ang makasama ang isang boring at burarang babaeng tulad mo sa loob ng mahabang panahon, matagal na akong sawa. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi lang dahil sa bata, matagal na akong nakipaghiwalay sa iyo, aabutin pa ba tayo ng ganito? Mabuti naman. Ngayong araw ay nailabas mo rin kung ano ang totoong nasa loob mo. Sa tagal mong itinago iyan sa puso mo, akala ko ay mapuputok ka na sa sama ng loob. Gayunpaman, pagkatapos ng diborsyo, dapat sa akin mapunta ang bata. Dahil kapag ang bata ay napunta sa isang walang kwentang at masamang ina, ay tiyak na, masisira lang ang buong buhay niya. Kinlang, sa kabila ng pagiging graduate mo sa isang sikat na universidad, hindi mo ba alam ang pangunahing batas? Para sa batang wala pang 2 taong gulang, sa ina mapupunta ang pag-aaruga. Kakaisang buwan pa lang ng anak natin. Ang anak ko ang lahat para sa akin. Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Mapupunta sa iyo ang bata? Hindi sa minaliit kita, Shen Xiaoyu, pero ano ang kakayahan mo para buhayin ang anak natin? Baka nga kapag iniwan mo na ako, isang lata ng gatas ay hindi mo mabili. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Dahil kapag ang bata ay nasa akin, 100 beses ang sasapitin niyang saya kaysa sa piling mo. Tama na. Huwag ka nang magyabang. Mag-asawa tayo. Nagsama tayo ng maraming taon. Alam ko kung ano lang ang kaya mo. Sige, ngayong araw ay susunod ako sa gusto mo. Sa'yo na ang bata. At hihintayin ko ang araw na babalik ka para magmakaawa sa akin. Sandali. Kuya, balak mo na lang bang palampasin ang ginawa ni sister-in-law? Xiaofeng? Bakit kayo nandito? Si Ate Shuman ang nag-imbita sa amin. Sabi niya gusto rin niya kaming ipakilala kay President Shen. Ate Shuman, maraming salamat talaga sa iyo. Palagi mo kaming naaalala kapag may magandang pagkakataon. Sus, pamilya naman tayo, hindi na kailangang magpasalamat po. Kuya, narinig namin lahat ni Yuking dito sa tabi. Boss ka naman ng isang malaking kumpanya. Paano mo hinahayaan na kontrolin ka lang ng isang simpleng may bahay? Sa loob ng maraming taon ni sister-in-law, ikaw ang nagpapakain at bumubuhay sa kanya? Balak mo ba talaga siyang palayasin ng ganoon kadali? Tama po si Kuya. Binuhay mo si Shen Xiaoyu ng maraming taon. Kung magdidiborsyo lang kayo, dehado ka talaga. Ano pa ba ang gusto nyo? Pwedeng magdiborsyo, sa iyo na rin ang anak, pero kailangang magdagdag ng isang kasunduan. Dapat kang umalis ng walang kahit ano. Ang pera ni Kuya, kahit isang kusing ay wala kang makukuha. Kuya, anong sa tingin mo? Hindi naman siguro sobra ang hiling na ito? Sa totoo lang, ikaw naman ang bumubuhay sa pamilyang ito? Ito ang kasunduan, pirmahan mo lang ito, at agad na makikipagdiborsyo si Kuya sa iyo. Tama ang sinabi ni Xiaofeng. Kung gusto mo ng diborsyo, kailangan mong umalis ng walang bitbit na anuman. Ngayong araw ay nakita ko na rin ang tunay na ugali ng buong pamilya nyo. Tama ang sinabi ng nanay ko, kayo ay mga walang utang na loob. Kinlang, ngayong maraming taon na akong asawa mo, nagsilbi at nagpakapagod ako para sa pamilyang ito. Sa huli, gusto nyo pa rin akong paalisin ng wala kahit ano. Sister-in-law, wag mo naman sanang gawing masama ang usapan, okay? Ikaw itong namimilit na magdiborsyo ng walang sapat na dahilan, kaya dapat may mga kondisyon kami, di ba? Tsaka, ang pera sa bahay na ito ay pinaghirapan lahat kitain ni Kuya, lahat ng gamit dito, ay si Kuya din mismo ang bumili, anong kinalaman mo doon? Sa anong karapatan mo sa diborsyo, na dapat ay makakuha ka pa rin ng bahagi ng wala lang? Sister-in-law, pirmahan mo na agad ang kasunduang ito. Kapag pinirmahan mo na ito, si Kuya ay hindi na lalaban sa iyo para sa karapatan sa bata. Dahil kung hindi, sa kalagayan mo bilang may bahay na walang kahit ano, ang karapatan sa anak mo sa hinaharap, ay baka hindi mo makuha. Shen Xiaoyu, tama ang sinasabi nila. Wala kang trabaho sa loob ng maraming taon. Ang alam mo lang ay magpasarap sa loob ng bahay. Binubuhay kita, pero wala kang utang na loob. At ngayon, gusto mo pang makipagwalay sa akin? Sige. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, humingi ka agad ng tawad kay Shuman.
Pagkatapos ay bumalik ka na bilang isang masunuring may bahay at pagsilbihan kaming mabuti. Pangalawa, pirmahan ang karagdagang kasunduan. Makipagdiborsyo sa akin at umalis ka ng wala kahit na anong gamit o pera. Para sa akin, dahil sa ating anak at sa dami rin ng taon ng pagsasama natin, pwede kitang bigyan buwan-buwan ng $200 para sa bata. Ang perang ito ay sapat na para makabili ka ng gatas para sa bata. 200 lang? Para sa iyo, ang anak mo at ako ay hanggang doon lang ang halaga. Bilang isang ama, paano mo iyan nasasabi ng wala man lang hiya? Malaki na ang $200. Kung hindi mo kayang bumili ng gatas, pasusuhin mo ang bata, mas malusog pa ang gatas ng ina. Tsaka, kahit paano ang anak ay hindi naman mapupunta sa akin, ano man ang mangyari sa kanya, wala na akong kinalaman doon. Tama na. Mamili ka na agad, ang bumalik bilang may bahay o ang makipagdiborsyo. Dapat kang mag-isip ng mabuti tungkol dito. Kinlang. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa akin. Sige, kung iyan ang gusto mo, na umalis ako na wala kahit ano, pipirmahan ko ito. Shen Xiaoyu, pag-isipan mong mabuti kapag napirmahan na ito, ikaw at ang pamilyang Qin ay wala nang magiging ugnayan pa. Wala nang mag-aalaga sa iyo. Kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mo na iyang alalahanin. Aalagaan ko ang sarili ko at ang anak ko. Sana lang ay hindi ka magsisi sa huli. Ang makipaghiwalay sa babaeng tulad mo. Bakit naman ako magsisisi? Tama na, itigil mo na ang pagpapanggap. Kung nanghihinayang ka sa marangyang buhay mo ngayon, bumalik ka na doon at maglabat magluto na para sa akin at aakto ako na parang ang lahat ng ito ay hindi nangyari. Kinlang. Ito ang napili mong desisyon at sa lahat ng ginawa mo ngayon, pagbabayarin kita. Anong kalokohan na naman ba yan? Shen Xiaoyu, sobra ka nang nagpapanggap? Wala nang maniniwala sa iyo. Simula ngayon, putol na ang ugnayan nating dalawa. Kuya, Ate Schumann, talagang maganda ang nangyari ngayon. Bukod sa natanggal na natin ang pabigat na iyan, nakakuha pa si Kuya ng higit $100 milyong na investment mula sa Shen Group. Kailangan nating humanap ng lugar mamayang gabi para mag-celebrate. Ate Schumann, hiwalay na si Shen Xiaoyu sa kuya ko. Ibig bang sabihin yan kayong dalawa ay? Iyan, tungkol sa amin ni Schumann, huwag niyo na kaming alalahanin. Simula ngayon ay aalagaan kong mabuti si Schumann at ang bata sa sinapupunan niya, hindi ko sila pababayaan. Paglabas ng bata, na mamumuhay kasama ang tatay at nanay nito, siguradong napakasaya niyan. Hindi tulad ng ibang single mother, na baka hindi pa kayang buhayin ang sariling anak. Kawawa naman talaga. Tama na yan. Shen Xiaoyu, hiwalay na tayo? Umalis ka na dito? Huwag kang makasagabal sa pakikipag-usap namin sa President Shen mamaya. Sinabi ko na sa inyo, naparito ako hindi lang para makipaghiwalay, hihintayin ko rin ang President Shen. Sister-in-law? Ay hindi pala. Shen Xiaoyu. Isa ka lang namang walang kwentang housewife. Anong gagawin mo sa President Shen? Ano? Balak mo bang makaawa sa President Shen para bigyan ka ng trabaho? Sa itsura mong iyan, kahit janitor, ay hindi ka matatanggap. Tama na, Shen Xiaoyu. Umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na kami ng guard. Paano kung sabihin kong lahat ng nakuha mo sa kumpanyang Shen ay dahil inutusan ko ang President Shen na ibigay sa iyo? Maniniwala ka ba? Ano? Inutusan mo ang President Shen? Mukhang dahil sa stress ay tuluyan ka nang nawala sa sarili mo. Sino ka ba sa akala mo para utusan ng President Shen? Ang tagal nating naging pamilya, ngayon ko lang nalaman na ganyan pala kakapal ang mukha mo. Napansin ng President Shen ang kuya ko. Dahil sa sarili niyang sipag at dahil sa tulong ni Ate Schumann, anong kinalaman mo doon? Alam naman namin kung ano lang ang kakayahan mo. Kung ganoon ka kagaling, bakit ka naging housewife lang at nagpaalaga sa kuya ko ng matagal? Hula ko, itong dakilang Shen, siguradong sasabihin din na kapag nakipaghiwalay ang kuya ko sa kanya, ay ipapabawi niya sa President Shen ang investment. Tama kayo. Talagang may karapatan akong gawin iyon. Akala niyo ba na ako lang ay isang housewife na marunong lang maglaba at magluto? Tama ang sinabi mo. Sa Shen Group, ako ang may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang parurusahan o hindi. Shen Xiaoyu? Nagsama tayo ng maraming taon?
Ngunit hindi ko akalain na mayroon ka palang ganyang uri ng humor. Sabi mo ay may kapangyarihan ka sa Shen Group at kaya mo pang kontrolin ang buhay ko? Bakit? Anak ka ba ni President Shen? Nahulaan mo agad? Mukhang minaliit yata kita. Hindi ko akalaing napakatalino mo pala. May nabalitaan akong may anak nga si President Shen. Pero ang anak na iyon ay isang mayamang heredera, hindi posibleng maging gaya mo na isa lamang pabigat na asawang nasa bahay lang. Huwag ka nang mangarap ng gising. Kung totoo man ang sinasabi ko o hindi, malalaman nyo rin iyan kapag dumating na si President Shen. Shen Xiaoyu? Sinabi ko na sa iyo, wala kang karapatang makita si President Shen. Saka, paano ko naman hahayaang malaman ni President Shen na mayroon akong asawa sa kinlang na katulad mo na isang malaking kahihiyan? Kung gusto mong mag-iskandalo, lumabas ka at doon ka mag-iskandalo. Kung hindi kayo naniniwala sa pagkatao ko, sabihan mo ang mahal kong syuman mo na tumawag para kumpirmahin ito, tanungin mo si President Shen, at malalaman nyo rin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Gusto mo lang kaming ipahiya sa harap ni President Shen, di ba? Bakit? Ngayon ba ay ganyang mga taktika na lang ang kaya mong gamitin laban sa akin? Shen Xiaoyu, ang lungkot talaga ng naging buhay mo. Isang babaeng walang kapangyarihan at yaman, na kahit ang paraan para gumanti sa asawa ay hindi man lang mahanap. Pinapayuhan kita. Pagkatapos ng diborsyo, maghanap ka agad ng trabaho. Tingnan mo kung gaano kalawak ang mundo sa labas, para naman mamulat ka sa katotohanan. Wala kang pakialam kung dilat ang mga mata ko o hindi. Ang kumpanya mo naman, hindi ba't umaasa lang din sa Shen Group para mabuhay hanggang ngayon? Anong karapatan mo para sabihing malungkot ang buhay ko? Seryoso akong nagpapayo sa inyo, tumawag na kayo para kumumpirma. Para rin naman ito sa ikabubuti nyo. Alam ko na, naiingit ka lang sa ate Schumann namin. Para sa isang babaeng katulad mo, na ang alam lang gawin sa buong araw ay mag-asikaso ng mga gamit sa kusina, napakalayo mo talaga sa ate Schumann namin. Ate Schumann, hayaan mo na siya at huwag mo nang patulan. Hinding-hindi ako papatol sa ganyang uri ng babae. Tiyak na wala na siyang matatakbuhan ngayon, kaya ganyan na lang siya kagalit. Sige. Dahil pinipilit mo talaga na tawagan ko si President Shen, pagbibigyan kita, para matauhan ka na talaga. Hello? President Shen, ako po ito. Si Lin Schumann po. I-loudspeaker mo at lakasan mo ang volume para marinig ng babaeng iyan ng malinaw. President Shen, nandito na po kami ni President Qin sa venue. Gusto ko lang po itanong kung anong oras kayo darating. At tungkol sa napag-usapan nating investment, tuloy pa rin po ba iyon? May biglaang emergency ako kaya hindi ako makakapunta. Pero nagtalaga na ako ng ating tagapagmana mula sa Shen Group para personal na makipagpirmahan sa'yo ng investment contract. Tagapagmana? Sino po iyon? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Schumann, kailan pa nagkaroon ang Shen Group ng tagapagmana? Hindi ko rin alam. Hindi naman nag-abiso sa akin si President Shen. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Shen Xiaoyu. Tama ka. Ako ang tagapagmana ng Shen Group. Ano? Ikaw ang tagapagmana ng Shen Group? Bakit? Hindi ba ako mukhang ganoon? Schumann, naniwala ka naman sa mga sinasabi niyang kalokohan? Tingnan mo nga siya. Mula ulo hanggang paa, mayroon bang kahit isang bagay na mukhang tagapagmana ng Shen Group? Ang babaeng ito? Mahilig talagang magyabang sa wala. Kaya huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Shen Xiaoyu? Sobra na ang biro mo ngayon, hindi ba? Hindi ka pa ba tapos sa pangugulo? Hanggang kay President Shen ba naman? Ay gagawa ka pa ng plano? Akala ko dati ay inosente ka lang. Pero ngayon ko napatunayan na sa totoo lang talagang napakalaki mong hangal. Hoy, kuya, wag mo namang sabihin yan. Dating hipag natin yan. Kagagaling lang niya sa panganganak, pagkatapos ay pinilit na makipagdiborsiyo sa iyo at pinalayas pa sa bahay ninyo. Hindi siguro niya iyon natanggap, kaya nagkaproblema ang isip niya, natural lang iyon. Dapat ay intindihin mo siya. Chao Feng, kapag sinabi mo ang bagay na iyan, parang may punto ka nga. Sige, dahil naging mag-asawa naman tayo dati, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. At isa pa, hindi ba mahilig kang umarte? Pagbibigyan ka namin na umarte muli. Kapag naging masaya ka na sa pag-arte mo, ay lumayas ka na dito. Okay ba? Shen Xiaoyu? Ay, mali. Dapat nakitang tawagin ngayong Binibining Shen. Ha ha ha. Kuya, maghinay-hinay ka naman. Baka magalit ng totoo ang binibining Shen na iyan. Baka palayasin ka talaga niya sa bahay at ipatigil pa sa Shen Group ang mga puhunan sa iyo. Ay, tingin mo ba ay baka gawin din niya tayong mga ingratong tao na nakaluhod na nagmamakaawa para sa patawad niya? Naku mahal ko, higit pa roon ang pwedeng mangyari. Hindi natin masisiguro. Baka itong si Binibining Shen ay ipaban, patayo sa buong industriya. At pagkatapos, ay maging tagalinis na lang tayo ng palikuran para pambayad sa aming mga kasalanan. Sandali. Paano naman ako? Binibining Shen, anong balak mong gawin sa akin? Darating na rito ang Sekretarya Jiang ng Shen Group. Tingnan natin kung hanggang kailan nyo maipagmamalaki ang inyong mga sarili.
Sekretarya Jiang? Sekretarya Jiang, bakit ka narito? Shuman? Sino po ba siya? Isa siya sa mga malalapit na tao ni President Shen. Lahat ng mga proyekto ng Shen Group ay dumadaan muna sa mga kamay niya. Nandito lang ako para magpaabot ng mensahe mula kay President Shen. Ay. Magandang araw sa iyo, Sekretarya Jiang. Ako si Xiaoqin. Ito ang aking kapatid at ang kanyang asawa. Young Mistress, may pinuntahang importanteng trabaho si President Shen ngayong araw at ipinadala niya ako rito sa lugar niya. Dala ko na rin ang kontrata para sa puhunan. Mabuti. Sekretarya Jiang, dahil ikaw ang naging kinatawan ni President Shen, pag-uusapan ba natin ang tungkol sa puhunan? Tama ka. Ang kontrata para sa puhunan na iyan ay dala ko na rito. Kapag kayo ay at ang tagapagmana ng Shen Group ay sabay na pumirma rito, ay agad na magkakaroon ng bisa ang kontratang ito. Sekretarya Jiang, matagal na panahon akong nanilbihan sa tabi ni President Shen. Bakit hindi ko alam na may tagapagmana pala? Ang Shen Group? Sino siya? Kilala ko ba ang taong iyon? Siguradong nakita mo na siya? At panigurado? Ay pamilyar na pamilyar ka sa kanya. Pamilyar na pamilyar? Bakit parang wala akong maalala na kilala kong ganito kaimportante? Nandito rin ba siya sa bulwagang ito ngayon? Pumirma muna kayo? Dahil pagkapirma ninyo, ay malalaman nyo rin kung sino siya. Sige. Young Mistress, oras na para pumirma ka. Mr. Qin, mukhang gulat na gulat po ang mukha niyo. Ano bang problema niyo? Sekretarya Jiang, bakit mo ibibigay ang kontrata ng investment sa babaeng iyan? Isa lang naman siyang kinalimutang may bahay. Anong kinalaman nito sa ating kooperasyon? Talaga bang seryoso ka o nagloloko lang? Hindi mo ba nakikita ito? Binibining Shen ay ang magmamana ng Shen Group. Hindi. Hindi ito maaari. Siya ay isang hamak na marunong lang maglaba. At magluto na may bahay paano siya magiging tagapagmana ng pamilya Shen. Siguradong may pagkakamali rito. Sekretarya Jiang, tiyak na nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba? Mukha ba akong nagbibiro? Shen Xiaoyu ay personal na pinili ng ating si Mr. Shen. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong ng direkta sa kanya. Walang saysay ito. Ang Shen Group ay napakalaking kumpanya at si Mr. Shen ay isang makapangyarihang pinuno. Paanong ibibigay niya ang kinabukasan ng kumpanya sa mga kamay ng ganitong uri ng babae? Walang galang. Pinagdududahan mo ba ang naging desisyon ni Mr. Shen? Sinasabi ko sa inyong lahat, si Miss Shen simula sa araw na ito ay magiging chairman ng ating Shen Group. Kung sino man ang mga has na hamakin siya, parang binangga nyo na rin ang buong Shen Group. Hindi lang isang beses na pinaalalahanan ko kayo. Magbabayad kayo para sa lahat ng ginawa nyo. Gusto nyo ang $100 milyong na investment, tama? Gusto nyo ba akong pumirma riyan? Pwede naman kayong magmakaawa sa akin. Kapag nasiyahan ako, pipirmahan ko ito. Hay naku, sister-in-law. Sister-in-law, isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Alam mo ba na ang pagpasok sa Shen Group ay napakalaking bagay? Bakit hindi mo kami agad pinadalhan ng mensahe? Itinuturing mo pa ba kami bilang iyong pamilya? Ikaw ang paborito kong sister-in-law at ako ang iyong matalik na magkapatid. Hindi mo kami maaaring pabayaan. Lumayo ka sa akin. Kapag nakikita ko ang mapagpanggap mong mukha, nasusuka ako. Sister-in-law, paano mo nagagawang gawin ito? Napakalapit natin sa isa't isa, bakit itinago mo pa sa amin na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Shen? Napaka-unfair mo naman, hindi ba? Kuya, bilisan mo. Humingi ka ng paumanhin kay sister-in-law. Sa mga nangyari ngayon, isipin na lang natin na hindi ito nangyari. Sa hinaharap, tayo ay magiging isang nagmamahalang pamilya muli, hahaha. Huwag niyo na ulit akong tatawaging sister-in-law. Iwalay na kami ni Qin lang. Ang Shen Xiaoyu na ito at ang pamilyang Qin ay wala na pong anumang kinalaman sa isa't isa. Simula nang magpakasal ako sa pamilyang Qin, wala pa kayong kahit na ano noon. Ako ang naging dahilan kung bakit lihim. Na tumutulong ang pamilya Shen sa inyo hanggang sa marating nyo ang kung nasaan kayo ngayon. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayong araw makikita ko ang tunay ninyong mga pagkatao. Sekretarya Jiang.
Simula ngayon, ititigil ng Shen Group ang pakikipagtulungan kina Chinlang at Lin Shuman sa lahat ng bagay. Opo, susundin ko po. Shen Xiaoyu. Huwag po. Sir Shen, siguradong may malaking pagkakamali lang rito. Sa pagitan namin ng asawa niyo, wala po kaming relasyon kahit ano. Ano ba? Kuya Kinlang, magsalita ka. Bilis, magsalita ka na. Iyan ang naging sarili ninyong pagpili. Tungkol naman sa inyong dalawa, kayo ay mga tauhan lang ni Kinlang at Lin Shuman, ang dalawang tao sa ilalim na palamunin lamang. Nang wala ang tulong nila, pakiusap, tumayo kayo sa sarili ninyong mga paa, at mag-ingat na lang kayo sa susunod. Sekretarya Jiang, tara na. President Shen, kapag wala ang Shen's investment sa kumpanya ko, talagang tapos na ako. Pangako, sa pagitan namin ng asawa mo ay wala talagang namamagitan. Sinisiguro ko sa'yo na sa susunod ay hindi na ako magpapakita sa harapan ninyo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Palagpasin mo na po ito. Huwag kang magsalita ng ganyan, President Lin. Dapat pa nga kitang pasalamatan. Salamat dahil ipinakita mo sa akin ang totoong kasuklam-suklam na ugali ni Kinlang. Ngayon kami ni Kinlang ay opisyal ng diborsyado, kaya kayong dalawa ay sa wakas ay maaari ng magsama ng lantaran. Nawalan ka man ng trabaho, kapalit naman nito ang pag-ibig. Para sa iyo, mabuti pa rin itong bagay na nangyari. Sandali lang. Asawa ko, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng Shen Group? Bakit mo ito kailangang ilingid sa akin? Bakit? Para protektahan ang kaawa-awa mong pride. Kinlang, mula noong galing ka sa probinsya ay hindi naging madali ang lahat. Naiintindihan kita. Kaya handa akong manatili sa likod mo bilang isang housewife na tahimik kang sinusuportahan para unti-unti kang umunlad at sumikat. Ang balak ko sana ay maghintay hanggang sa balang araw kung kailan kaya mo na ang lahat at saka ko sasabihin ang totoo. Pero hindi ko inakalang. Sisirain mo lang ang napakaraming taon na inihanda ko ang sorpresang ito. Ngayon ay nakita ko na ang masamang ugali ninyong buong pamilya. Anong sorpresa? Ang sinasabi mo? Gusto mong malaman? Ito ay ang kontrata ng paglilipat ng pag-aari. Napag-usapan na namin ni President Shen ang lahat ng detalye. Balak ko sanang i-anunsyo sa lahat ngayon na ang buong Shen Group ay ipapaubaya na sa pamamahala mo. Binigyan kita ng pagpipilian, pero malas mo. Dahil ang pinili mo ay ang kontrata ng diborsyo. Ito ay sarili mong desisyon. Wala kang dapat sisihing iba. Asawa ko. Mali ako. Hindi ko alam na ganoon pala ang kabutihan mo sa akin. Patawarin mo ako, mahal ko. Kung mas maaga mo lang sana na ipinaalam sa akin, hindi sana magkakaroon ng ganito karaming hindi pagkakaunawaan. Siguradong sana ay magkakaroon tayo ng perpektong buhay. Kinlang, napakakapal din ng mukha mo. Matapos ang lahat ng ginawa mong kawalan ng hiya sa akin, sasabihin mo ngayon na isa lamang itong pagkakamali. Asawa ko, alam kong ikaw ay galit na galit ngayon at baka hindi mo ako mapatawad. Pero, isipin mo naman ang anak natin. Bata pa siya. Matitiis mo ba na sa hinaharap ay wala na siyang isang ama? Nangangako ako, simula ngayon ay aayusin ko na ang pagtrato sa inyong mag-ina. Ibubuhos ko na ang lahat ng oras ko para sa pamilyang ito. Pwede ba? May mukha ka pang ipakita sa akin tungkol sa bata? Mula noong isilang siya. Inalagaan mo ba siya kahit isang araw lang? Kinlang, lahat ng ginagawa mo ngayon ay gaya rin ng ibinigay mong regalo sa akin. Walang saysay at walang laman. Simula sa araw na ito, kaming mag-ina ay hindi na gustong makita ka pa. Tara na. Asawa ko! Nako, kuya, sunduin mo agad si sister-in-law, paamuhin mo siya at pabalikin. Kung hindi, ang pamilya natin ay masisira na. Bilis, Asawa ko! sister-in-law. Wala na. Talagang tapos na ang lahat. Tapos na ang maginhawa kong buhay. Tumigil na kayo, huwag kayong masyadong mag-alala. Kahit lumuhod pa ako sa kanya, kailangang pakasalan kong muli ang sister-in-law ninyo at ibalik siya sa pamilyang ito. Ma, tingin ko po, dapat muna akong magsimula sa baba para magsanay muna bago kukunin ang posisyon mo bilang chairperson. Pagkatapos ng lahat, maituturing pa rin akong baguhan at kapag naupo ako agad sa puwesto mo, baka kung anong sabihin ng ibang tao. Anak kita, sino ang mangangahas na magsalita ng masama? Pero may punto ka rin naman, sa pagsisimula sa baba, mas maiintindihan mo nang lubos ang takbo ng buong kumpanya. Opo, kung ganoon magre-report na muna ako sa opisina. Sandali muna, hindi mo pa kabisado ang kumpanya. May inutusan akong tao na gagabay sa iyo para maging pamilyar ka muna. Halika rito. Xiaoyu? Chen Zhaoting, anong ginagawa mo rito? Matagal nang pumasok si Xiao Chen sa ating Shen Group at ngayon, manager na siya ng department.
Hindi maari. Hindi ba ikaw ang mula sa Chen Group, si eldest young master? Sa halip na manatili sa sarili ninyong grupo, bakit ka pumunta rito sa aming Shen clan? Siyempre, para ito sa iyo. Anong para sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Mula nang ikinasal ka, ay pumasok na si Xiao Chen sa ating kumpanya. Nitong mga nakaraang taon, lagi siyang nasa tabi ko para palihim na bantayan ka. Noong nagbubuntis ka at noong nanganak ka, ang lahat ng pagkain at mga gamit ay personal niyang pinili para sa iyo. Eh bakit hindi niyo sinabi sa akin? Kinasal ka na noon, ano pa bang karapatan ko na humarap sa iyo? Pero iba na ang sitwasyon sa ngayon. Hiwalay ka na sa asawa at may pagkakataon na muli ako para ligawan ka. Xiao Yu, sa totoo lang, bata pa lang ako ay nagsimula na akong magkagusto sa iyo. Dapat mas maaga akong umamin sa iyo, kaya lang natatakot akong ma-reject mo, hanggang sa may ibang tao na nakaunang kumuha sa iyo. Xiao Yu, handa ka bang bigyan ako muli ng isa pang pagkakataon? Sana ay payagan mo akong alagaan ka. Tama, ilang taon na kitang binabantayan at sinisiguro ang para sa iyo. Si Xiao Chen ay isa talagang maaasahang lalaki, higit na mas mabuti siya. Kaysa kay Qin Lang, Teka, hindi. Sandali lang. Hayaan niyo muna akong mag-isip. Chen Zhaoting, medyo masyadong mabilis ang pag-amin mo. Wala pa akong kaunting kahandaan para rito. aba, pagdating sa pag-ibig, hindi na kailangan ng paghahanda. Kapag dumating na ito, bukas palad mo itong tanggapin, tungkol naman sa kasal ninyo, tiyak na sang-ayon ako riyan. Ma, ilang taon na ang lumipas bago kami ni Zhaoting. Muling nagkita, bakit naman biglang napunta sa kasalan ng usapan? Huwag na muna nating pag-usapan, haha. Auntie, tama si Xiao Yu, kapwa kararating lang namin. Marami pa kaming oras sa susunod. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para maramdaman ni Xiao Yu na ako ay isang tao na mapagkakatiwalaan. Sige po, mas mabuti pang bilisan na nating pumunta sa baba para tingnan ang operasyon. Gusto kong maunawaan ang mga bagay sa kumpanya. Marami pa akong dapat malaman. Sige, pumunta na kayo. Aba, ang galing. Baka sa susunod na taon ay magkaroon na muli ako ng isang apo, haha. Masaya ako kapag naisip ko iyon. Sinasabi ko sa inyo, ang si Shen Xiaoyu na ito, na noong nakaraang 2 araw ay isa lamang walang kwentang may bahay, bakit ngayon bigla siyang nag-iba at naging tagapagmana ng Shen Group? Hindi ito makatwiran. Opo. At ang President Chen, posible bang may kinalaman siya kay Shen Xiaoyu? Kundi, isang napakalaking kumpanya ang iyon, paanong hahayaan ni President Chen na mapunta iyon sa kanya ng ganun-ganun lang? Ang Shen Xiaoyu na ito, isang babaeng wala namang kamag-anak, ano bang kinalaman niya kay President Shen? Nagsususpetsa tuloy ako na baka may hawak na alat si Shen Xiaoyu laban kay President Shen. Kaya siya nagkakaganyang kaarogante. Ngayong binanggit mo yan, bigla ko ring naalala. Nitong nakaraang mga taon, lagi na lang, nagtatanong si President Shen tungkol sa balita sa inyo ni Shen Xiaoyu. Parang masyado siyang interesado sa inyong dalawa. Nakuha ko na, kuya. Tama ka. Itong si President Shen, siguradong may sikretong alam si Shen Xiaoyu tungkol sa kanya dahil kung hindi, bakit niya laging sinusuportahan ang kumpanya mo? Sigurado na yan, gusto kanyang gamitin laban kay Shen Xiaoyu. Oo, tama ka. Tama ang asawa ko. Kaya pala noong isang araw, sa napaka-importanting okasyon na yon, ay hindi nagpakita si President Shen. Ayaw niya sigurong makita si Shen Xiaoyu. Shuman, may contact number ka ba ni President Shen? Gusto ko siyang makausap. Mula noong huling party, ay blinok na ako ni President Shen. Kahit ngayon, kahit sa mismong pintuan ng Shen Group ay hindi na ako makapasok. Ano na ang gagawin natin? Kung hindi natin makakausap si President Shen, wala tayong paraan para matulungan siya at mawawalan na tayo ng pagkakataon na maayos ang hindi pagkakaunawaan na ito. Hello? Ano? Nandito ngayon si President Shen sa jewelry store natin? Sige, papunta na ako riyan. Kuya, mahal, ate Shuman, ligtas na tayo. Si President Shen, nandoon na siya ngayon sa shop natin. Napakagandang balita, Yuching. Shuman, sabay-sabay tayong 3 pumunta roon, dapat nating tanungin si President Shen sa harap niya kung bakit pinagtatanggol pa niya ang Shen Xiaoyu na iyon. Teka kuya, paano naman ako? Hindi ba ako sasama? Anong gagawin mo doon? Magpaiwan ka na lang dito at bantayan mo ang bahay. Hay naku, Tara na, kuya. teka lang, sandali lang kuya. Kuya, Ma, bakit bigla tayong bibili ng mga alahas? Hindi ko naman kailangan yan. Anong hindi kailangan? Hindi naman pwedeng walang kahit ilang disenteng alahas ang isang babae, di ba? Nakasama mo ang kinlang na yon ng maraming taon, pero kahit isang disenteng alahas ay hindi ka man lang niya nabilhan, nalulungkot ako para sa'yo. Ngayong araw, babawiin ni Mama ang lahat ng mga hirap mo nitong mga nakaraang taon. Ma, talaga namang hindi ko to kailangan. Xiaoyu, makinig ka na lang kay auntie. Ginagawa lang ni auntie ito dahil sa malasakit niya sa'yo. Saka kahit bilhin natin ang lahat ng narito, hindi naman gaanong malaki ang halaga niyan. Kayong mayayaman, talaga bang ganito kayo kung magsalita? President Shen,
Kakarating lang ng isang batch ng mga totoong brilyante mula sa South Africa. Gusto niyo po bang tignan? Sige po, matingin-tingin muna kayo rito. Magandang pagkakataon na rin ito para makapag-bonding kayong dalawa. Babalik din ako agad. Mama, saan ka pupunta? Xiaoyu, noong nanganak ka sa ospital, naghihintay lang ako sa labas. Kaya lang ay wala akong lakas ng loob na pumasok. At hindi man lang kita nabati bilang isang ina. Itong bagay na ito ay hindi ko na ibigay sa iyo. Mabuti na lang at may pagkakataon na ako ngayon. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Ito ay bago pumanaw ang aking ina. Ibinili niya ito sa akin. Sabi niya, dapat ko raw itong ibigay sa aking mapapangasawa. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Maari din pala akong magkaroon sa puso ng ibang tao ng ganito kahalagang lugar. Salamat sa iyo, Jouting. Ngunit masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ito masyadong mahalaga dahil sa puso ko. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang bagay sa mundo. Maliban sa pagbibigay nito sa iyo, hindi ko na alam kung kanino ko pa ito ibibigay. Pero ako, Aba, kakahiwalay mo pa lang sa aking Kuya Kinlang. Wala pang masyadong matagal. Lumalandi ka na agad sa ibang lalaki? Shen Xiaoyu, napakahusay mo talaga. anong ginagawa niyo rito? Shen Xiaoyu, hindi ko talaga akalain na ang galing mong magbaliktad ng sitwasyon, ang galing mong maglaro. Pilit mong sinasabi na nang babae ako nung kasal pa tayo, na malabo ang relasyon namin ni Schumann. Pero paano ka naman? Halos isisi mo na sa akin ang lahat ngayon ng harap-harapan, nakuha mo pang mag-akusa muna, at minaliit mo ako ng lubusan. Sa tingin ko, ang taong naliit noong kasal pa ay ikaw mismo. Kinlang, ayusin mo iyang pananalita mo. Aba, kilala mo pala ako, kabit? Tila marami siyang naikuwento sa iyo tungkol sa ating dalawa. Sabihin mo, bago pa ipanganak ang bata, nagsasama na ba kayo ng patago? Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay kasing dumi mo ang isip? Tama ka, magkababata nga kami ni Xiaoyu. Pero noong makilala ka niya, hindi na ako muling nagpakita sa kanya. Pero ikaw, ang mga pananakit mo kay Xiaoyu sa loob ng maraming taon, ay alam ko ang lahat ng detalye. Ang kabaitan ni Xiaoyu sa iyo ay ginamit mo lang para maging mayabang. Isa ka talagang masamang tao. Ikaw. Pero, hiwalay na kayo ngayon, di ba? Wala na kayong anumang kaugnayan. May pagkakataon na uli akong ligawan si Xiaoyu. Pero simula ngayong araw, kapag sinubukan mo pang saktan si Xiaoyu, tapos ka sa akin. Ang lakas naman ng loob mo. Sino ka sa akala mo? Asawa ko siya? Ano man ang gusto kong gawin, wala kang pakialam. Kuya Kinlang, huwag mo na silang patulan. Huwag mong kakalimutan kung ano ang pinunta natin dito ngayon. Oo nga pala. Halos makalimutan ko ang pakay natin. Basta mahanap natin si President Shen at maipaliwanag natin sa kanya ng malinaw, muli tayong makakabangon. May mukha pa kayong ihaharap kay President Shen? Huwag niyo akong sisisihin kung hindi ko kayo binalaan. Hindi maganda ang ugali ni President Shen. Shen Xiaoyu, huwag ka na ngang magkunwari. Alam na namin kung bakit nagawa mong maging tagapagmana ni Shen Group. Di ba't dahil may hawak kang impormasyon laban kay President Shen? Anong impormasyon? Ano ang sinasabi niyo? Nagkukunwari ka pa rin. Hayaan mo na. Pagkatapos naming mahanap at malinawan kay President Shen, tingnan natin kung may karapatan ka pa na magmalaki rito. Kahit hindi ko alam kung paano gumagana ang takbo ng mga utak niyo, pinapayuhan ko talaga kayo na huwag nang makipagkita kay President Shen. Dahil kapag nagalit na siya, kahit ako ay hindi na kayo mapipigilan. Tama na. Anong oras na ba? Nagpapanggap ka pa rin? Ayaw mo kaming makipagkita kay President Shen. Hindi ba? Dahil takot ka na sa harap ni President Shen? Ay mabuko ang mga kasinungalingan mo? Shen Xiaoyu? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw sisiguraduhin kong malalasap mo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Tama na, Kuya Kinlang. Huwag na tayong makipagsagutan sa kanya. Hanapin na natin si President Shen. Huwag na kayong mag-abala. Maya-maya lang ay pupunta na rito si President Shen para makipagkita sa atin. Ano mang gusto ninyong sabihin, maaari nyo nang itanong ng direkta sa kanya. Hahanapin kayo? Ano bang klase ang pananalita mo? Pinalalabas mo na. Sobrang lapit niyo ni President Shen. Sa totoo lang, kami ni President Shen ay talagang malapit sa isa't isa. Maaaring sabihing, para kaming mag-ina na walang inililihim sa isa't isa. Shen Xiaoyu, itigil mo na ang pagpapanggap. Sinasabi ko sa iyo, ngayon na ang katapusan mo. Xiaoyu, lahat ng mga ito ay mga bagong dating na diamante mula kay South Africa. Tingnan mo kung alin ang nagustuhan mo. President Shen, sa wakas ay nakita ka rin namin. Kayo pala? Anong ginagawa niyo rito? President Shen, bakit mo ako iniblock nitong mga nakaraang araw at pati sa main gate ng kumpanya ay hindi na niyo ako pinapapasok? Nagtatanong ka pa kung bakit? Dahil ayaw na kitang makita? President Shen, baka naman mayroon lang tayong hindi pagkakaunawaan. Kung mayroon kayong anumang sama ng loob, pwede niyo pong sabihin sa akin. Huwag niyo naman po sanang bawiin ang lahat ng puhunan sa aming kumpanya. Kapag hindi niyo ako tinulungan, talagang mawawala na sa akin ang lahat. Bakit? Hindi pa ba nalulugi ang kumpanya mo?
Mukhang hindi pa sapat ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Bago lumipas ang 3 araw, sisiguraduhin kong babagsak ng tuluyan ang kumpanya mo. President Shen, ano po ba ang naging pagkakasala ko sa inyo? Sabihin niyo naman po sa akin. President Shen, ako po si Kinlang. Sa loob ng maraming taon, naging matagumpay ang pag-unlad ng kumpanya ko dahil sa tulong at puhunan ninyo. Sa puso ko, kayo po ang naging tagapagligtas ko. Kaya naman, hindi ko matiis na makita kayo na hinahamak at pinagbabantaan. Alam ko, mayroon silang hinahawakang sekreto laban sa inyo. Ang kamay ni Shen Xiaoyu. Sabihin niyo lang po sa amin at handa kaming tumulong sa inyo. Ano bang pinagsasabi niya? Anong sekreto? Hindi ko rin alam. Baka dahil sa sobrang nerbiyos nitong mga nakaraang araw, nasisiraan na siya ng bait. President Shen, kayo po ay ang chairman ng Shen Group. Ano ba sa tingin niya si Shen Xiaoyu? Akala niya ba kung sino siya? Isa lamang siyang kinalimutang babaeng bahay? Huwag niyo pong hahayaan na paikutin niya kayo sa kanyang mga kamay. Teka muna. Sabi mo kanina, si Shen Xiaoyu ay isa lamang kinalimutang babaeng bahay? Ganoon ba? Pag-isipan mong mabuti bago mo iyan ulitin muli? President Shen, gusto niyo bang ulitin ko pa? Hindi ba? At sa tingin niyo rin ay tama ang sinasabi ko? Alam ko, na sa katulad ninyong si President Shen, hindi kayo papayag na mapunta lang sa ganyang hamak at walang kwentang babae. Sige. President Shen, ano po bang ibig ninyong sabihin? President Shen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit? Sasapakin kita para magising ka? Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Xiaoyu, matagal na sana kitang pinarusahan. Ang mga pananakit na ginawa mo kay Xiaoyu, huwag mong isiping hindi ko alam. President Shen, siguradong siya ang sumisira sa pangalan ko. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan niya. Ano? Kung hindi ako makikinig kay Xiaoyu, ibig mo bang sabihin ay sa'yo ako makikinig? President Shen, bakit niyo pinoprotektahan ang babaeng iyan? Kung mayroon po kayong pinagdadaanan, pwede niyo itong sabihin sa amin, makatutulong po kami sa inyo. Totoo po, President Shen. Pakiusap po, huwag kayong maniwala sa babaeng iyan. Hindi niyo po alam, kahit mag-asawa kami, ang babaeng iyan ay walang delikadesa. Habang kasal kami, nakipagrelasyon na siya sa lalaking iyan. At sa bahay, wala siyang ginagawa kundi tumunganga at waldasin ng pera na parang tubig. Kahit ang sarili naming anak ay hindi niya pinapansin. Ang tahanang ito, ako lang ang mag-isang pumapasan sa lahat. Sabihin niyo po, sa ganyang klaseng tao, mapagkakatiwalaan niyo ba siya? Kinlang, napakakapal din ng mukha mo. Ang pagkataong sinasabi mo, hindi ba sarili mo iyan? President Shen, lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Niloko lang ako ni Shen Xiaoyu, kaya ako humantong sa ganitong sitwasyon. Huwag po kayong pauto sa kanya. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Sige, bigyan mo ako ng dahilan. Bakit ako maniniwala sa'yo, imbes na kay Xiaoyu? Dahil sa loob ng maraming taon, alam kong tinitingnan niyo po ako at patuloy na binabantayan mula sa malayo. Binibigyan niyo ako ng mga puhunan para magtagumpay ako at para tulungan kayong tapusin ang Shen Xiaoyu na ito. Hindi ko alam kung ang isang gaya ninyo na makapangyarihang babae ay may lihim na hawak ang Shen Xiaoyu na ito. Pero huwag po kayong magpadala sa mga laro niya. Huwag niyo pong hayaang magwagi ang babaeng iyan. Ganyan pala ang tingin mo? Sa lahat ng mga puhunan na binigay ko sa iyo, sa loob ng mga taong ito. Xiaoyu, mukhang ang dati mong asawa ay hindi lang masama ang ugali, kundi pati ang utak niya ay may sira rin. Sa tingin ko, hindi sira ang utak niya. Sadyang desperado lang siya kaya kahit ano na ang sinasabi niya. Kinlang, tama ka? Totoong may hawak siyang lihim, itong si Xiaoyu at maraming taon na niya itong hawak. President Shen, alam ko na po, pinagbabantaan po kayo. Kung hindi, bakit nyo gagawing tagapagmana si Shen Xiaoyu ang isang hamak na housewife? Gaya niya? Sabihin nyo po sa akin ngayon. Ano po ang ipinananakot niya sa inyo? Gagawin po namin ang lahat para maparusahan siya para sa inyo. Sige, lumapit ka rito. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang lihim na iyon. Ano? Aray, Layas. President Shen, bakit niyo po ako sinaktan muli? Ano po bang pagkakamali ang nasabi ko? Makinig ka ng mabuti dahil si Shen, Xiaoyu, ay sarili kong anak. Iyan ang koneksyon na mayroon sa aming dalawa. Naintindihan mo na ba?
tagapangulo ng Shen Group ay lumalabas na kay Shen Xiaoyu, tunay na ina? Hindi maaari. Imposible ito. Ilang taon na tayong kasal, paano ko hindi nalaman kailanman na mayroon siyang ina? Dahil pinakiusapan ko siyang itago ang kaniyang pagkatao. At sa loob ng maraming taon, ang aking ina ay nasa ibang bansa. At bihirang-bihira kaming magkita, kaya syempre wala kang alam. Nitong mga nakaraang taon, sa bawat pamumuhunan mo, si Xiaoyu ang nagmakaawa sa akin para tulungan kita. Dahil noon pa man ay alam ko na, hindi ka isang maasahang lalaki. Kung hindi lang si Xiaoyu ang nagpumilit sa relasyon ninyo, matagal ko na kayong pinaghiwalay? Paano ito nangyari? Hindi po ba't dahil sa pakiusap ni Schumann kaya kayo nagpa siyang mamuhunan sa akin? Lin Schumann? Wala siyang karapatang makipagnegosasyon sa akin? Noon lang, nang pumunta si Xiaoyu para humingi ng puhunan, nagkataon na naroon siya at nakipag-usap ng kaunti. Inisip mo ba talaga na dahil sa relasyon niya, kaya mo nakuha ang pondo ng aking puhunan? President Shen, matagal na tayong magkakilala. Ituturing pa kitang inaanak na babae. Hindi ako maniniwalang gagawin niyo ito sa akin. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa sinabi mong mabuting kaibigan ka ng aking anak, hindi ko ibibigay sa iyo ang proyektong iyan. Hindi ko akalaing gagawin mo kaming kalaban matapos kitang tulungan na may lihim kayong ugnayan ni Kinlang at hindi nyo ito ipinapaalam. Nabalitaan ko rin na ginawa mong katulong ang anak ko matapos siyang manganak para pagsilbihan ka, tama ba? Miss Lin, napakalaki naman ang loob mo. President Shen, isang malaking pagkakamali lang po ito. Paanong mangyayaring gawin kong katulong si young mistress? Pagkakamali? Ikaw na nakihati lang sa yaman, anong hindi mo kayang gawin? Dati si Xiaoyu ang humihimok sa aking hayaan na kayo? Dahil iniisip ko ang dati niyong samahan bilang mag-asawa, akala ko ay ayos na ang lahat. Hindi ko inaasahan na magagawa niyo pang pumunta rito ngayon, kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit lahat ng naging atraso niyo ay pagbabayarin ko na. President Shen, sandaling nawala ako sa katinoan at nagkasala kay young mistress. Karapat-dapat akong maparusahan. Nakikiusap ako, palagpasin niyo na po ito ng kahit isang beses lang. Sa dami ng mga sakit na idiniin niyo sa aking anak, iniisip niyo bang pakakawalan ko lang kayo basta-basta? Simula ngayong araw, dito sa Haicheng, ay hindi na kayo tatanggapin sa kahit anong kumpanya. Hanggat nandito ako, tingnan natin kung aling kumpanya ang maglalakas loob na kumuha sa inyo. Huwag po. President Shen, nakikiusap akong patawarin niyo na kami. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Parang awa niyo na. At ikaw rin, natatandaan ko, ikaw ang asawa ng kapatid ni Kinlang, di ba? Shen. President Shen, kami ni Ate Xiaoyu ay parang magkapatid ang turingan. Wala po akong nagawang hindi maganda laban kay Ate Xiaoyu. Kayong dalawa, mga batugan, at walang alam na kahit ano, dahil sa gamit ang pangalan ni na Lang at Lin Schumann, marami-raming pera na ang kinita ninyo, hindi ba? Sayang lang, dahil mula ngayon ay kailangan nyo nang magsumikap sa sariling gawa. Manager ng tindahan, siya ba ang alahas na disenyador ng tindahang ito? Opo, President Shen. Paalisin mo ang taong ito ngayon din. Sabihan ang buong industriya ng alahas sa Haicheng na hindi na siya kailanman dapat tanggapin sa trabaho. Ipalayas niyo ang taong iyan, ipaalam sa buong industriya ng alahas sa Haicheng na hindi na siya pwedeng magtrabaho kahit kailan. Ate, yung magkapatid na sina pamilyang Qin at itong si Lin Schumann ang nagkasala sa iyo, pero wala akong kinalaman doon. Dati pa naman akong panig sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Magkaibigan tayong dalawa. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ate, nagkamali ako. Patawad po. Alam ko na ang pagkakamali ko, ate. Manager, naririnig mo ba ako? Ikaladkad niyo ang mga taong ito palabas. Huwag niyo na kaming abalahin. Sige po, President Shen. President Shen, Anong ginagawa nyo? Huwag niyo akong hawakan. Manugang ako ni Shen Group. Anong karapatan niyong hawakan ako? Huwag niyo akong galawin. Kumusta? Naipaghiganti ka ba ni Mama? Habang narito ako, sisiguraduhin kong hindi ka na masasaktan pang muli. Narito rin ako, auntie. Poprotektahan ko rin mabuti si Xiaoyu. Mabuti. Marami akong piniling alahas doon. Paniguradong babagay iyon sa aking anak. Mahaba-haba pa ang mararanasan nating magandang buhay. Kinlang, simula sa araw na ito, bayad na ang lahat ng mga utang natin sa isa't isa. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng mapayapa at hindi na kailanman muling magkikita. Alis na tayo. Tara, Mahal. Nagkamali ba talaga ako? Magandang araw po, President Shen. President Shen, ito ang mga impormasyon sa kinita ng kumpanya ngayong kalahating taon at ang mga listahan ng ating mga kliyente, paki-review po ang mga ito. Iwan mo na lang sa opisina ko mamaya.
Siya nga pala, yung ilang proyekto na in-invest natin sa ibang bansa. Huwag mong kalimutang i-follow up. Balitaan mo ako agad kung may bago na. Sige po, President Shen. Jaoting. Halika baby. Karga ka ni mommy. Namimiss mo ba si mommy? Kakapalit ko lang ng lampin niya. Salamat sa iyo, Jaoting nitong nakaraang araw. Tinutulungan mo akong mag-alaga ng bata. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako mag-aalaga habang nagtatrabaho ng sabay, paniguradong mahihirapan ako. Pero, isang ganap na lalaki ka naman, paano mo natutunang mag-alaga ng bata? Noong buntis ka pa, nag-aral ako tungkol sa pag-aalaga ng sanggol para pagdating ng araw ay matulungan kita sa kanya. Jaoting. Hindi mo naman ito anak. Bakit ka ganito kaseryoso? Basta nanggaling sa iyo, mahal ko. Xiaoyu, ang tagal na nating magkasama, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako matanggap. Alam ko na, sobrang laki ng sakit na naidulot ng dati mong karelasyon, pero umaasa talaga ako na malampasan mo rin yan. Umaasa rin ako na sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba, Xiaoyu? Jaoting, marami kang naitulong sa akin sa panahong ito at ramdam ko rin ang hangarin mo. Pero sa ngayon, hindi ko pa talaga gustong magpakasal. Para sa akin, ang isang babae ay dapat mahanap muna ang kaniyang sariling halaga sa halip na ikulong ang kaniyang sarili sa kasal. Iniisip ko, bago tumanggap ng susunod na tao sa buhay ko, ay kailangan muna maging mas maayos ang sarili ko. Iyan nga ang kilala kong si Xiaoyu. Sige, hihintayin kita. Hanggang sa araw na handa mo na akong tanggapin, narito lang ako palagi. Schumann, kakain na. Lin Schumann, bakit mo ibinabagsak ang ulam? Ano ang ginagawa ko? Gusto ko ring itanong kung ano ang ginagawa mo. Kinlang, buntis ako ngayon, may baby sa sinapupunan ko. At ito lang ang ipakakain mo sa akin? May sustansya ba ito? Pagkain ba ito ng tao? Gaano na ba tayo katagal na walang trabaho? Nais mo pa bang kumain ng mga abalone at lobster? Ngayon na may nakakain pa tayo, dapat ay magpasalamat ka na. Bakit hindi ko napansin noon? Na ganyan ka pala kawalang kwenta. Hinahayaan mo ang asawa mo na mabuhay ng ganito. Lalaki ka pa ba? May pagkain at may inumin at tinatawag mo pa itong mahirap na buhay? Alam mo ba, noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, kahit isang disenteng tirahan ay wala ako. Si Shen Xiaoyu ang sumama sa akin sa isang sirang apartment ng mahigit 1 taon at hindi siya naging katulad mo na. O, ngayon ay nangungulila ka sa pag-aalaga sa iyo ng dati mong asawa? Pero huli na ang lahat. Si Shen Xiaoyu ay isa ng tunay na chairman ng Shen Group. Hindi mo na siya maabot kahit sa kalingkingan. Lin Schumann, manahimik ka. Wala kang silbi? Kung kaya mo ay magtagumpay ka sa labas. Matapang ka lang dito sa loob. At sa sarili mong babae ka lang nagagalit. Kaya pala si Shen Xiaoyu ay nakipaghiwalay sa'yo. Sa tingin ko kung wala siya, basura ka lang. Subukan mo pang banggitin si Shen Xiaoyu sa harap ko. Balak mo ba akong saktan? Saktan mo ako. Saktan mo ako, sige. Saktan mo ako Lumayo ka sa akin. Kuya, pautangin mo uli ako ng pera po. Kundi ay talagang pagbabayarin ako ng mga naniningil ng utang. Iligtas mo po ako. Kuya, Hindi ba't binayaran ko na ang karamihan sa mga utang mo? Bakit may utang ka na naman sa iba? kuya, ipinapangako ko na ito na ang huling beses. Maghahanap na ako ng trabaho sa susunod para tumayo sa sariling mga paa. Tulungan mo po ako. Huling beses na ito, kuya. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa iyo? Umalis ka na ngayon din. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo sa akin. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Kuya, tulungan mo po ako. Iniwan na ako ni Yuking. Ikaw na lang ang kaisa-isa kong kamag-anak. Kung hindi mo ako tutulungan, ay wala na talaga ako, kuya. Kuya, Tama na. Huwag ka nang magmakaawa sa kanya. Ang kuya mo ay hirap na ring isalba ang sarili niya. Ni pambili ng gatas ay wala siya. Paano kanya tutulungan? tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo na isang mang-aagaw, hindi magkakaganito ang pamilya natin. Kung hindi mo tinukso ang kuya ko, papaalisin ba ng kuya ko ang aking ate? At isa pa, iyang dinadala mo sa sinapupunan mo, hindi naman sa kuya ko iyan. Bakit ka namin dapat alagaan? Anong ibig mong sabihin? Hindi naman kita pinilit na utusan ng kuya mo na alagaan ako. At hindi ko rin pinilit ang kuya mo na makipaghiwalay kay Shen Xiaoyu. Ginawa niya iyon ng kusa, ano ang pakialam ko doon? Saka paano mo nasabing ang batang dinadala ko ay hindi sa kuya mo? Ikaw. Kuya, dahil lang sa masamang babaeng ito na matanda na, nakipaghiwalay ka kay ate. Sige na kuya, magmakaawa ka kay ate na bumalik na siya. Kapag hindi pa siya bumalik, ay tuluyan ng masisira ang ating pamilyang Qin. Kuya, ibababa mo na lang ang loob mo at aminin na nagkamali ka. Dati kang mahal na mahal ni sister-in-law, paniguradong alang-alang sa bata, magbabago ang isip niya. Magbabago ang isip? Anong panaginip ang ginagawa ninyo? Ang lalaking nasa tabi ni Shen Xiaoyu ngayon ay ang panganay na anak ng pamilya Chen Group. Kumpara sa iyo, na araw-araw ay nagluluto at naguhugas. Sang walang silbing tagalinis, may kukumpara ka ba sa kaniya? Sa palagay ko ay kahit makita si Shen Xiaoyu ng saglit, ay hindi na magiging madali para sa inyo. Pinapayuhan ko kayong tanggapin na lang ang tadhana. Dahil maliban sa akin, walang ibang rerespeto sa inyo. Ikaw na mapang-akit na babae ka. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ng ganiyan, palalayasin kita rito.
Buntis ako ngayon. Subukan mong saktan ako. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Tama na yan. Itigil nyo na. Magkakapamilya tayo. Hindi ba pwedeng magkasundo na lang? Kuya? O kaya, humingi ka na lang ng tawad kay sister-in-law. Lumuhod ka doon sa baba ng Shen Group at hanggang hindi lumalabas si sister-in-law, ay huwag kang tatayo. Hindi ako naniniwala na ganoon katigas ang puso ni sister-in-law. Kinlang sobra mong nasaktan si Shen Xiaoyu. Sa tingin mo ba magbabago ang isip niya at papatawarin ka? Napakakatawa mo naman. Kuya, mapatawad ka man ni sister-in-law o hindi, kailangan mo pa ring subukan. Dahil kung hindi, ang pamilya-pamilyang Qin ay wala na talagang iba pang mapupuntahan. Kinlang, regalo mo ito sa akin para sa anibersaryo natin. Tapos ngayon ay ibibigay mo kay Shen Xiaoyu? Ibinigay ko ito sa iyo, kaya may karapatan akong bawiin ito. Umalis ka sa harap ko. Hindi pwede. Sa akin ito. Ibigay mo ito sa akin. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Kapag pumayag si Xiaoyu na makipagbalikan, anumang oras ay palalayasin ko ang palamuning babaeng tulad mo. Tabi, alis! Pwe, Tara na. Mahal, sa wakas ay nakita na rin kita. Mahal ko. sister-in-law, miss na miss na kita, sister-in-law. Kinlang, Kinfeng. Anong ginagawa niyo rito? Sister-in-law, nandito kami para sunduin ka, pakiusap, bumalik ka na sa amin. Mahal, talagang nagsisisi na ako. Nakikiusap ako na bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayong muli, pwede ba? Makipagbalikan ka sa akin. Magiging isa na akong mabuting asawa at mabuting ama. Pwede ba? Mahal ko? Sinasabi ko sa iyo, Kinlang, ang lahat sa ating dalawa ay tapos na talaga. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Dahil ngayon sa puso ko, ay may iba na. Hindi. Mahal. Ikinasal tayo ng maraming taon. Dati ay sobrang mahal mo ako, alam ko. Na hanggang ngayon sa puso mo ay may puwang pa rin para sa akin, hindi ba? Oo nga, sister-in-law. Noong ang pamilya-pamilyang Qin ay walang-wala pa noon, ay pumayag kang magpakasal sa amin. Siguradong may nararamdaman ka pa rin para sa amin, tama? Pagmamahal? Nagkakamali ka, hindi iyon pagmamahal, kundi katangahan. Noon, kahit wala akong nakukuha, nagpakasal ako sa inyo at naging katulong nyo, talagang napakatanga ko. Sinasabi ko sa inyo, busy ako ngayon, kung iistorbohin nyo pa ako. Tatawag na ako ng security. Sister-in-law, alam ko na maraming pagkakamali ang kuya ko sa iyo at hindi tama ang ginawa niya. Tama lang na hindi mo siya patawarin. Pero magkaiba kami. Dati ay itinuturing mo akong bilang isang nakababatang kapatid. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Sister-in-law, marami akong utang. Iligtas mo naman ako, sister-in-law. Ano? Pati sarili mong kuya ay pinabayaan ka na at ngayon sa akin na dating asawa ng kuya mo kahihingi ng tulong. Alam ko na darating ang araw na ito. Kung gusto mo akong tulungan ka, hindi naman imposible. Pero paano mo naman ako pasasalamatan? Sister-in-law, basta bayaran mo lang ang mga utang ko, kahit ano ay gagawin ko. Naalala ko, sa ating kumpanya, kailangan natin ng tagalinis ng banyo, pabayaan siyang gawin iyan. Sige. Maghanap ka rin ng magbabantay sa kaniya. Kapag sinubukan niyang magtamad-tamaran, hindi ko siya patatawarin. Magandang ideya iyan. Ibig bang sabihin ito? Ay sa banyo ko na igugugol ang buong buhay ko? Eh ikaw naman, kung gusto mo ring maging tagalinis, ay pwede kitang ihanap ng mapapasukan. Mahal ko, alam ko, sa dami ng taon ay nagkamali ako sa iyo. Hindi lang dahil nagdala ako ng ibang babae sa bahay, binigyan din kita ng isang kahon ng hangin bilang regalo. Kaya narito ako ngayon para bumawi sa iyo. May dala akong regalo na maingat kong pinili. Sa pagkakataong ito, tingnan mo kung magugustuhan mo. Regalo na naman? Curious din ako kung ano ang nasa loob nito. Hindi ba? Bakit ang regalong ibinigay mo sa akin ay isang kahon pa rin ng hangin? Hangin? Paanong nangyari iyon? Siguradong isang diamante iyon. Ako mismo ang naglagay niyan sa loob. Mahal, hindi ba ito iyon? Ang diamanteng ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Basta't pumayag kang makipagbalikan, ipinapangako ko na bawat anibersaryo ng kasal natin ay bibigyan kita ng regalo at hindi na hangin. Ngayon, pwede na ba tayong umuwi? Hanggang ngayon ang laman pa rin ng isip mo ay regalo. Kinlang, nakakaawa ka talaga. Sa tagal nating pagsasama sa kasal, hindi mo pa rin alam hanggang ngayon kung ano talaga ang gusto ko. Jouting, wag mo na siyang pansinin. Tara na. Sister-in-law, 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 sister-in-law. Mahal ko, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo naman sa akin. Bibilhin ko ang lahat para sa iyo. Mahal. Mahal ko. Ang tahanan ay para sa dalawang tao, hindi ito lugar para sa digmaan. Kaming mga kababaihan ay mayroon ding mga nais gawin, mga lugar na gustong puntahan, at hindi dapat nakukulong lamang sa paglalaba at pagluluto ng paulit-ulit. Ang pag-aasawa ay dapat paglakad ng magkasabay, hindi para mawala ang sarili mo para sa pamilya. Ang pagiging babae ay hindi nalilimitahan sa iisang definisyon, kundi kombinasyon ng libu-libong posibilidad. Ang mamuhay sa paraang gusto mo, ito ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong buhay.